Isa rin ba kayo sa nagtataka o nag-iisip kung ano nga ba ang nangyari kay Goku after nga nitong matalo si Frieza sa planetang Namek? Paano nga ba siya nakasurvive? Sino nga ba ang tumulong sa kanya? Ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging buhay ni Goku after nga nitong matalo si Frieza sa planetang Namek. Sa Dragon Ball Z kasi ay sinabi nga lang ang nangyari kay Goku at hindi ito mismong inilarawan ni Goku o ipinakita, kaya ngayon ay ating pag-uusapan ito. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa akin channel ay malaya naman kayong i-like ang ating video. Para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Maraming salamat guys! Ngayon nga ay simulan na natin ang Dragon Ball Yardrat Part 1, Goku's Lost Ark on Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito si Goku na kasalukuyan niyang nagpapalabas ng sobrang lakas na gamit ang Super Saiyan transformation nito. At talagang naiinis na nga siya sa mga nangyayari, matagumpay nga niyang natalo si Frieza pero ang tanong ngayon ay paano nga ba siya makakaalis sa planeta na malapit ng masira. Iniisip nga dito ni Goku ang mga mahal niya sa buhay na si Chi-Chi, Gohan at ang mga kaibigan niya sa planetang Earth. Sinabi nga dito ni Goku na pasensya na nga daw dahil hindi nga daw siya makakapagpaalam ng maayos sa mga ito. Huli na nga daw ang lahat, hindi na nga daw siya makakaalis sa lugar na ito at parang dito na nga din daw siya mamamatay. Ngunit sa point na ito ay may napansin nga si Goku na kakaiba, nakakita nga ito ng isang space capsule na katulad ng spaceship ni Vegeta. Kaya mabilis na nga itong pinuntahan ni Goku at naniniwala nga siya na ito na nga lang ang last chance niya para makasurvive. At sa pagpunta nga ni Goku sa loob ng space ay agad na nga niyang isinara ang pinto at sinabi nga nito sa kanyang sarili na hindi nga daw niya alam kung paano gamitin ang spaceship na ito, kaya mas pinili na nga lang ni Goku na pindutin ang lahat ng button na kanyang nakikita. At sa kabutihang palad nga ay matagumpay nga ditong napag-ana ni Goku ang spaceship at mabilis na ngang lumipad pataas ang spaceship niya. Sinabi nga dito ni Goku na ligtas na nga daw siya, muntikan na nga daw siya doon. Hindi nga daw niya alam kung saan siya pupunta pero mas mabuti nga daw na lumayo na lang muna siya sa planetang ito. At wala pang ang ilang segundo ay sumabog na nga ng tuluyan ang planetang Namek habang si Goku naman ay matagumpay na ngang nakalayo bago pa sumabog ang planeta na yon. Dahil na nga sa matinding pagod na naramdaman ni Goku ay hindi nga niya namalayan na siya pala ay nakatulog na. Hindi nga din niya alam na siya pala ay dadalhin ng capsule spaceship sa isang kakaibang planeta. After nga ng 6 na araw ay dito na nga nagsimulang lumanding ang spaceship ni Goku sa ibang planeta, sobrang bilis na pagbulusok na ang nangyari sa spaceship ni Goku. Nakita nga ng isang mortal mula sa planeta na yon ang mga nangyari. Habang ang ating bida nga dito na si Goku ay matagumpay na ngang nakalanding sa planetang Yardrat at wala pa rin itong malay, pinuntahan nga ng mga mortal ng planeta na ito si Goku at nagulat nga sila nang makita nila ito. Sinabi nga ng mga ito na isang stranger, mukha nga daw na malubha ang kalagayan nito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa capital of Yardrat. Salita nga dito ang mortal mula sa Yardrat at sinabi nito na greetings nga daw sa stranger na ito. At nang makita nga ito ng ating bida ay nagulat nga ito at sinabi na lang nito na hi, dito nga ay tinanong ni Goku kung nasaan daw ba siya, at sino nga daw ito. Sagot nga dito ang Yardratians at sinabi nito na ang pangalan nga daw niya ay Nori, ito nga daw ay kasalukuyan nasa planetang Yardrat. Sagot nga dito si Goku na planetang Yardrat. Ngayon nga lang daw niya narinig ang planeta na ito. Salita nga dito si Nori at tinanong nga nito si Goku kung taga saan nga daw ito at anong planeta nga daw ang kinabibilangan nito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na siya nga daw si Son Goku at nagmula nga daw siya sa planetang Earth. Sinabi naman dito ni Nori na ang pagdating nga daw nito sa kanilang planeta ay nag-iwan nga daw ng takot sa ilan sa mga kasama niya, kaya sana nga daw ay wag silang atakihin nito dahil sila nga daw ay mga pacifist, gamitin nga daw nito ang available na oras nito dito para nga daw magpagaling at maibalik ang lakas nito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na wag nga daw mag-alala ang mga ito, gusto nga lang daw niya na gawin sa ngayon ay ang makauwi sa kanila. Sagot nga dito si Nori at sinabi nito na sakto nga daw dahil nandito na ang bago nitong damit, yun suot daw kasing damit nito ay nasira na talaga. At sa moment na ito ay mabilis na ngang nagbihis si Goku at sinuot na nga nito ang damit na ibinigay ni Nori sa kanya. Nang makita nga ito ni Nori ay sinabi nito na bagay nga daw kay Goku ang damit nila, at pabiro pa nitong sinabi na parang nakita na nga daw niya ang kanyang Prince Charming.
Ngunit alam nga natin medyo may pagka-ignorante nga itong si Goko kaya hindi nga niya naintindihan ang mga sinasabi ni Nori at sinabi pa nito na hindi nga daw siya komportable sa suot niyang damit sa ngayon, baka kailangan pa ng ilang oras para masanay ako sa damit na ito. Pero si Nori nga sa mga oras na ito ay tinamaan na nga kay Goko at sinabi nito na kiss me my hero. Sagot naman dito si Goko at sinabi nito na hindi nga niya gusto ang mga ganyan bagay. At dito nga ay sobrang bilis na pagtakbo na nga ang ginawa dito ni Goko at humihingi na nga ito ng tulong sa mga mortal para nga makalabas na sa lugar na ito. At sa moment nga na ito ay nakalabas na nga si Goko at sinabi nito na sa wakas at nakaalis na nga daw siya sa lugar na yon. Pero wala pang ang ilang segundo ay atin makikita na bigla na nga lang nag-teleport si Nori sa harapan ni Goko na talagang nagpagulat kay Goko. Dahil ngayon nga lang nakita ni Goko ang ganun klase ng teknik. Si Nori naman dito ay gumamit na nga ulit ng isang pang teknik na tinatawag niyang paralysis technique na rektang tumama kay Goko. Si Goko naman dito ay nagtataka sa nangyayari dahil hindi nga niya maigalaw ang kanyang katawan. Dito nga ay umatake na itong si Nori ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama sa mukha ni Goko. Salita nga dito si Goko at sinabi nito na alam na nga daw niya kung saan nagmula ang kanyang asawa na si Chi-Chi, baka nga daw nagmula ito sa planetang Yardrat. Salita nga dito si Nori at sinabi nito na kahit nga daw saan ito pumunta ay mahahanap at mahahanap nga daw niya ito, hindi nga daw ito makakapagtago sa kanya. Ngunit sa moment na ito ay may dumating nga din na isang pang-Yardratians at sinabi nito kay Nori na tama na nga daw ang pangungulit nito sa stranger na yan at hayaan nga daw muna nito na mapag-isa ito. Sa moment na ito ay salita nga ulit si Nori at sinabi nito kay Goko na see you nga daw mamaya. Salita naman dito ang isang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw sa ipinakitang pag-uugali ni Nori. Pero dito nga ay tumawa lang si Goko. Salita nga ulit dito ang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw pero kailangan nga daw nitong sumama sa kanya. Dito nga ay mabilis na naghanda ang Yardratians at mabilis na nga itong gumamit ng instant teleportation. At wala pang ang ilang segundo ay nakapunta na nga sila Goko sa isang lugar na talagang nagpagulat sa kanya. Sa moment na ito ay may isang mortal nga ang ipinakita at naiiba nga ang itsura nito sa mga Yardratians. Tinanong nga nito si Goko kung ito daw ba ay isa sa mga member ng Ginyu Force. Sagot nga si Goko dito, sinabi nito na hindi nga daw, wala nga daw siyang kinalaman kay Ginyu at sa mga kasama nito. Sagot nga dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na bakit nga daw dumating ito dito gamit ang spaceship ng mga yon. Sinabi naman dito ni Goko na ang spaceship nga daw na yan ay mula talaga sa Ginyu Force, pumunta sila sa planetang Namek gamit ang spaceship na yan, tinalo ko silang lahat bago pa sila tapusin ng isa sa mga kasamahan ko. Dahil nga sa mga sinabi ni Goko ay nagulat nga dito ang misteryosong mortal, sinabi nito na ano? Ang Ginyu Force ay tinalo mo. Sino ka ba talaga? Sagot nga dito si Goko at sinabi nito na syempre, ako nga pala si Son Goku, isa akong Saiyan na nagmula sa planetang Earth. Salita nga ulit dito ang mortal at sinabi nito na imposible nga daw ito dahil ang lahi ng Saiyan nga daw ay matagal nang nawala dahil sa meteorite strike. Sagot naman dito si Goko at sinabi nito na oo nga daw pero nandito pa nga rin daw siya. Salita nga ulit dito ang mortal at sinabi nito na kung buhay ka pa ibig sabihin ay hindi mo pa nakakaharap ang masama na pinuno ng universe na ito. Dito naman ay sinabi ni Goko na si Frieza ba ang tinutukoy mo? Ang naging laban namin ang pinakamahirap na naging laban ko sa buong buhay ko. Ang laban namin ang naging sanhi ng pagkasira ng isang planeta, dahil nga ito sa mataas na pride na meron si Frieza, sinira niya ang planeta na yon at ito nga din ang naging sanhi ng pagkamatay niya dahil nakasama siya sa naging pagsabog ng planeta na kanyang sinira. Sa mga sinabi nga ni Goko ay parang nagdududa nga dito ang mortal at naiisip nito na imposible nga daw ito, si Frieza nga daw ay masyadong malakas, pero ngayon ay tinalo lang ito ng lalaki na ito. Gaano kalakas na kapangyarihan ang meron ng tao na ito? Dito nga ay salita nga ulit ang mortal at sinabi nito na siya nga ay masaya dahil tinalo nga daw ni Goko ang isa sa mga banta para sa kanila, ang pangalan nga daw niya ay Soba, siya nga daw ay nagmula sa Yardrat's cousin planet. Pero isang araw nga daw ay pumunta ang Ginyu Force sa kanilang planeta at inubos nga daw ng mga yon ang kanilang populasyon. Lumaban ako sa kanila sa abot ng akin makakaya at nagawa ko naman matalo ang isa sa mga member ng Ginyu Force, ngunit masyado silang madami para sa akin at doon na nga ako natalo. Akala nila ay patay na ako kaya nagawa kong makatakas sa kanila at napunta na nga ako dito sa planetang Yardrat. Naiwasan ng Yardrat ang masamang maaring mangyari sa kanila dahil nag-offer ang Yardratians ng isang service kung saan ay sila na nga ang baalang mag-ayos at mag-maintenance ng mga spaceship nito.
Pero masyadong mahina ang kasunduan na ito dahil naniniwala ako na darating ang panahon na maiisip na nilang atakihin ang planeta na ito. Kaya kailangan kong maging malakas para maprotektahan ang planeta na ito. Pero para sa iyo ang pagtalo kay Frieza ay isang senyales na meron kang sobrang lakas na kapangyarihan. Dito nga ay ngumiti lang si Goku, habang si Soba naman ay lubos na nagpasalamat dito kay Goku dahil binigyan nga daw nito ng kalayaan ang kanilang planeta. Ngunit si Goku nga dito ay nagsalita at sinabi nito na may itatanong nga lang daw siya, pwede daw ba siyang turuan nito ng teleportation technique? Yung technique na ginagamit ng mga mortal dito. Sagot nga dito si Soba at sinabi nito na pasensya na nga daw, pero hindi nga daw niya alam ang teknik na yan. Ayon sa tradisyon ng Yardrat ang maari nga lang magturo nito ay ang Yardratians na bihasa na sa teknik na ito. Ngunit ang mortal na yon ay nagsimula ng magtago simula nang makipagkasundo ako sa pamilya ng Frieza. Pwede ka namang mamalagi dito at hanapin ang Yardratians na ito. Sa moment na ito ay agad na ngang nagpasalamat si Goku kay Soba at nagsimula na nga itong umalis para nga hanapin ang sinasabi ni Soba na isang Yardratians na may kakayahan na magturo sa kanya ng teleportation technique. Lumipas na nga ang ilang oras, hindi pa nga rin ito makita ni Goku. Kaya mas pinili na nga muna ni Goku na magpahinga sa isang lugar. Nakakita na nga siya dito ng isang maayos na lugar at agad na nga siya ditong bumaba. Balak nga dito ni Goku na mag-stretching muna ng kanyang katawan. Habang sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito sa isang malaking spaceship na pag-aari nga ni King Cold. At may bigla na nga lang dumating na isang mortal sa harapan nito. Salita nga dito si King Cold at sinabi nito na sino nga daw ito para i-approach siya ng ganyan. Tingin daw ba nito na makakatakas ito sa kanya ng buhay? Sa moment na ito ay ipinakita na nga ang mortal na ito at ito nga yon kasama kanina ni Soba at Goku na isang Yardrat police. Salita nga dito si King Cold at sinabi nito na sino nga daw ito para istorbohin siya. Pero salita nga dito ang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw sa mga nagawa niya, may importanteng bagay nga lang daw siya na kailangan sabihin dito. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na sige nakikinig ako, dapat ang impormasyon na sasabihin mo ay mas mahalaga pa sa buhay mo. Dito nga ay nagsalita na itong Yardratians at sinabi nito na noong mga nakaraan araw nga daw ay may isang stranger nga daw ang aksidente na nakapunta sa kanilang planeta. At dumating nga ito gamit ang spaceship ng isa sa mga Ginyu Force. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Saiyan at sinasabi nito na tinalo nga daw niya ang lahat ng member ng Ginyu Force. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na ang Ginyu Force nga daw ngayon ay nakafocus sa training nila at wala nga daw oras ang mga yon para sa mga ganitong klase ng drama. Salita pa nga dito ang Yardratians at sinabi nito na sinabi pa nga daw ng Saiyan na yun na matagumpay nga daw niyang natalo itong si Lord Frieza. Dahil nga sa sinabi ng mortal na ito ay talagang kinagulat nga ito ni King Cold at sinabi nito na tinalo ng mahina na Saiyan na yon si Frieza. Imposible ito. Sa naging reaksyon nga ni King Cold ay natakot nga dito ang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw, siya nga daw ay isa lamang tagapaghatid ng mensahe. Galit na galit niyang sinabi dito ni King Cold na ang mga walang kwentang unggoy na yon, hindi ko hahayaan na sirain at madumihan ng mga ito ang pangalan at empire ko. Uubusin ko ang lahat ng mga yon. At ikaw naman tulad ng sinabi ko, hindi ka makakaalis ng buhay dito. At dito nga ay mabilis na ngang umatake si King Cold ng isang malakas na atake na rektang tumama sa dibdib ng Yardratians na nagresulta ng pagkamatay nito. Agad na nga din inutusan ni King Cold ang kanyang mga tauhan na pumunta sa planetang Namek at alisin ang bangkay ng Yardratians na ito sa kanyang kwarto. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita dito ang planetang Yardrat. Kasalukuyan ngang nandito si Goku at ito nga ay nag-e-stretching ng kanyang katawan. Pero sa mga oras na ito ay may naramdaman nga siyang kakaiba, nakasense nga siya dito ng isang misteryosong ki na malapit lang sa lokasyon niya. Nagtataka nga si Goku dito dahil akala nga niya na siya lang ang nandito sa lugar na ito. Ngunit naisip nga dito ni Goku na maari nga daw na ito na yon matandang sinasabi sa kanya ni Soba. Pero wala pang ang ilang segundo ay nawala na nga ulit ang ki na nararamdaman ni Goku kaya sinabi nga nito na nawala nga daw ulit ang ki nito, maalam nga daw magtagol ng ki ang matanda, ngayon nga daw ay kailangan na niyang puwersahin ang tao na ito para nga daw mapalabas niya ito sa pinagtataguan nito. At dito nga ay naghanda na nga si Goku ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama sa posisyon kung saan niya huling nasense ang ki ng matanda. At sa moment na ito ay agad nang lumabas ang matanda at mabilis nga nitong ni-defect ang atake ni Goku. Si Goku naman dito ay mabilis nang lumapit sa matanda.
Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na kakaiba nga daw ang pamamaraan ito para mag-welcome ng isang mortal, sino daw ba ito at ano daw ba ang gusto nito. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na siya nga daw si Son Goku, ikaw ba yun wise na Yard Ration na akin hinahanap? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na oo, sundan mo ako. At sa moment na ito ay napunta na nga sila sa loob ng kuweba at ito naman si Goku ay kasalukuyan ngang kumakain ng madami, pinakain nga siya dito ng matanda. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na pati daw pala sa pagluluto ay magaling nga daw ito. Sagot na nandito ang matanda at sinabi nito na ang kinakain nga lang daw niya ay ang goldfish, ito nga raw ay maruming isda sa kanilang planeta pero kailangan nga daw niyang gawin ang bagay na ito dahil wala naman daw siyang ibang supply ng pagkain dito. Ngunit kakaiba kang tao. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na gusto nga lang daw niyang sabihin na ang mga Yard Rations ay may kakaibang abilities nga daw, lolo pwede mo bang sabihin sa akin ang about sa mga Yard Rations? Sagot naman dito ang matanda at sinabi nito na lolo. Ang pangalan ko ay Hashu. Ang mga abilities ng mga taga-Yardrat ay ako ang nagturo sa kanila ng bagay na yon, kaya kung wala ako maaring matagal nang wala ang Yardrat, ipinagtanggol nga daw niya ang planetang Yardrat laban sa mga mortal na gustong sakupin ang planeta na ito, at ang iba nga dito ay pinagnanasahan ang kanilang unique na abilities, ito nga yung teleportation. Ipinagpatuloy ko ang pagtatanggol sa amin planeta hanggang dumating itong si Soba. Nakitaan ko si Soba ng kakayahan para sa pamumuno at hindi nagtagal ay ipinasa ko sa kanya ang responsibilidad para mamuno sa planeta na ito. Ngunit nang malaman ko na tinalikuran ni Soba ang responsibilidad na aking iniwan sa kanya after nitong harapin ang Ginyu Force ay talagang nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Feeling ko nagkamali ako ng pagpili ng mortal na aking pinag-iwanan ng aming planeta. Ito na rin ang naging dahilan ng pagpunta ko sa lugar na ito. Si Goku naman dito ay nagsalita at sinabi nito na wag na nga daw itong mag-alala dahil tinapos na nga daw niya ang Ginyu Force. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay nagulat nga dito si Hashu at sinabi nito na totoo ba ang mga sinasabi mo? Dapat pala magpasalamat ako sa'yo. Ngunit ang gusto nga dito ni Goku ay magsagawa nga sila ng isang laban. Agad naman itong sinanayunan ni Hashu. After nga ng ilang segundo ay ating makikita na nakahanda na nga si Goku at Hashu para nga simula na ang kanilang gagawin laban. Sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod si Goku sa matanda. Nagulat nga si Hashu sa bilis na meron si Goku, salita nga ito at sinabi nito na hindi nga daw niya nakita na gumalaw itong si Goku sa pwesto niya kanina. Nagawa naman maiwasan ni Hashu ang atake ni Goku gamit ang instant teleportation at pumunta nga ito sa likod ni Goku. Salita nga dito si Hashu at sinabi nito na sabihin nga daw muna nito sa kanya kung magsisimula na ang laban nila. Dito nga ay umatake ulit si Goku pero madali nga lang itong naiiwasan ni Hashu. Salita nga dito si Goku at sinabi nito sa matanda na sana nga daw ay wag lang itong umiwas sa buong laban nila. Ngunit sa point na ito ay mabilis ngang nag-teleport sa harap niya si Hashu at nagpakawala nga ito ng isang malakas na pagsipa na rektang tumama kay Goku. Nagawa naman dito ni Goku na makapitin ang paa nito at sinabi nito na nahuli na kita. At agad na nga ditong itinapon ni Goku sa malayo si Hashu. Mabilis nga lang ditong nakarecover si Hashu ngunit nagulat nga siya dahil bigla na nga lang nawala si Goku sa kanyang paningin. Si Goku pala ay mabilis nang pumunta sa likod ng matanda at agad na niya itong itinulak sa tubig at sinabi pa nga dito ni Goku na kailangan na nga daw muna nitong maligo. Dito nga ay salita ang matanda at sinabi nito na isa kang bastos, matututunan mo ngayon na wag husgahan ang isang libro dahil lang sa cover nito. Dahil sa iyo ay nabasa mo ang aking cloak. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na galit ka na ba? Ngayon ay seryosohin mo na ang laban na ito. Sagot nga dito si Hashu at sinabi nito na ihanda mo na ang sarili mo, makikita mo ngayon ang hinahanap mo at kung sino nga ba talaga ako. At dito nga ay agad na ngang gumamit ang matanda ng copying technique na talagang nagpagulat kay Goku. Sa moment na ito ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito ng matanda na talagang rekta lahat na tumitama kay Goku. Salita nga ulit ang matanda at sinabi nito kay Goku na mas mabuti na sumuko ka na, nakikita mo naman na no match ka sa akin. Ngunit si Goku nga dito ay mabilis na agad na gumamit ng Kaioken. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na matatalo nga daw niya ang matanda na ito. At dito nga ay sobrang lakas na Kaioken na nga ang ginamit dito ni Goku. Habang si Hashu naman ay nagulat nga sa lakas na meron si Goku at sinabi nito na sobrang lakas na energy nga daw ang pinapalabas nito, hindi nga daw niya kayang labanan ang mortal na may ganyan klase ng lakas. Pero sa mga oras na ito ay nagtaka nga si Goku, bakit nga daw nawala na ang copies nito. Sumusuko na daw ba ito sa kanilang laban?
Sa moment na ito ay nakaramdam nga si Hasho ng sakit sa buong katawan niya at bigla na nga lang itong natimba. Habang si Goku naman ay nagulat nga sa mga nakita niya at sinabi nito na ano nga daw ang nangyari. Agad ngang nilapitan ni Goku si Hasho para alalayan ito. Salita nga dito si Hasho at sinabi nito na huwag nga daw itong mag-alala, na puwersa nga daw ang kanyang sarili, lagi na nga daw itong nangyayari sa kanya noong mga nakaraan taon pa. Kaya mas mabuti na umuwi na tayo sa bahay, kailangan ko na munang magpahinga. Agad naman itong sinanayunan ni Goku. Sa kabilang banda ay napunta ang scene dito sa spaceship ni King Cold kung saan ay nakapunta na nga ito sa planetang Namek. Salita naman nga dito ang isa sa mga alagad ni King Cold at sinabi nito na totally wala na nga daw ang planetang Namek at totoo nga daw na nasira na ito. Nakita nga din nila sa screen ang anak dito ni King Cold na si Frieza. Salita nga dito si King Cold at sinabi nito na ano ang sinabi mo. Nakita mo ang anak kong si Frieza. Salita nga ulit ang alagad dito ni King Cold at sinabi nito na mas mabuti nga daw na si King Cold na mismo ang mag-confirm nito kung si Frieza na ba ito. Nang makita nga ito ni King Cold ay agad na nga nitong inutusan ang alagad niya na kuhain agad ang katawan ng anak niya at ilagay na agad ito sa regenerative capsule. Si King Cold nga dito ay nagsalita nga ulit at sinabi nito na totoo daw pala talaga ang sinasabi ng Yard Ration na yun. Agad nga ditong inutusan ni King Cold ang mga alagad niya na magpadala ng mga tao sa planetang Yardrat para nga hanapin ang Saiyan na gumawa ng bagay na ito sa kanila. Once nga daw na makita ng mga ito ang Saiyan na yun ay dalhin nga daw agad ng mga ito ang Saiyan na yun sa kanya. Siya na nga daw ang bawalang pumutol ng ulo nito. Sa kabilang banda naman ay after nga ng 10 araw ay may papuntang nang ang 3 spaceship sa planetang Yardrat. Matagumpay nang nakalanding ang mga ito sa kalupaan ng planetang Yardrat. Agad naman itong nakita ni Soba at na-sense nga nito ang lakas ng mga mortal na pumunta sa kanilang planeta. Ang pagdating nga ng mga tagalabas ay nagresulta ng malakas na pagsabog na talagang nagpag-ulat din kay Goku, Hasho at Nori. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ito. Salita naman dito si Hasho at sinabi nito na inaatake na nga daw sila. Dito nga ay salita ulit si Hasho at napaiyak na nga lang ito. Sinabi nga ng matanda dito na si Goku na nga lang daw ang kanilang pag-asa. Ang mga kalaban nga daw na yan ay hindi kaya ng mga Yard Rations, kahit nga daw itong si Soba. May favor nga daw siya dito kay Goku. Once nga daw na matalo ni Goku ang mga yan ay handa na nga daw siyang turuan ito ng instant teleportation. At sa moment na ito ay nagsimula na nga ang alagad ni King Cold na atakihin ang mga taga-Yardrat. Dumating naman dito ang mga pulis mula sa Yardrat para nga pigilan ang ginagawang pag-atake ng mga alagad ni King Cold. Sa point na ito ay isa-isa na ngang nagpakilala ang mga alagad ni King Cold, isa na nga dito si Yamori, Shamo at Shima. Ang tatlo nga na pumunta dito ay ang Special Elite Guard ni King Cold. Inutusan nga daw sila ni King Cold na sirain na ang planeta na ito. Sagot naman dito ang mga pulis ng planetang Yardrat at sinabi nga ng mga ito na umalis nga daw ang mga ito sa kanilang planeta or mapipilitin daw silang labanan ng mga ito hanggang sa kanilang huling hininga. Ngunit si Shima nga dito ay agad nang nag-charge ng sobrang lakas na pag-atake at sinabi nito na marangal nga daw ang pagkakaroon nito ng sense of duty para sa planetang pinapahalagahan nito. Ngunit ang mga pulis nga dito ay agad nang tumakbo dahil nga sa lakas ng energy na meron si Shima. Pero wala pang ang ilang segundo ay agad nang ni-release ni Shima ang atake niya na rektang tumama sa mga kapulisan na nagresulta ng pagkamatay ng mga ito. Salita nga ito at sinabi nito na napasobra nga daw ang ginawa niya. Pero may isa nga ang nakaligtas sa atake ni Shima at sinabi ng Yard Rations na ito na magbabayad nga daw ito sa ginawa nito sa kanila at nag-charge nga din ito ng isang pag-atake. Ngunit madali nga lang na-deflect ni Shamo ang atake nito at wala ngang awang tinapos ni Shamo ang buhay ng Yard Rations na ito. Sa moment na ito ay agad nang dumating dito si Soba para nga harapin si Yamori, Shima at Shamo. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na uubusan nga daw niya lahat ng mga ito. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay ating makikita na matapang ngang haharapin ni Soba ang 3 elite soldier ni King Cold. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na tatapusin nga daw niya ang 3 na ito. Pero salita naman dito si Shima at sinabi nito na maari nga daw na ang mortal na yan ang leader ng mga mahihinang nilalang na ito, hindi naman daw ito ganun kalakas. Habang dito naman ay salita naman si Shama at sinabi nito na ikaw ba ang leader ng mga basura na yan? Pasensya ka na sa ginawa namin, sabay tawa nga dito si Shama, iniinsulto nga nito si Soba. Pero sa point na ito ay nainis nga si Soba sa mga sinasabi ng mga ito, sinabi pa nga dito ni Soba na sa tingin nyo ba nakakatuwa ang ginagawa nyong pag-atake sa mga kasamahan ko?
Dito nga ay mabilis nang sumugod si Soba. Ngunit si Shama nga ay mabilis na nga din umatake at sinabi nito na humanda na nga daw ito sa kamatayan nito. Ang dalawa nga dito ay mabilis nang nagpakawala ng sobrang bilis na pag-atake. Ayaw nga dito ni Soba na makita ang kanyang mga kasamahan at ang kanyang planeta na sirain lang ng mga ito. Lahat na nga daw ay sinira ng mga ito, kaya hindi na nga daw siya papayag na maulit pa ang panggugulo na ginawa ng mga ito sa dati niyang planeta at kalahi. Patuloy nga si Soba sa pag-atake kay Shama ngunit madali nga lang nasasalag ng kanyang kalaban ang kanyang mga atake. Pero sa point na ito ay gumamit na nga agad si Soba ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama kay Shama. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na kailangan nga daw na tumigil na ang mga ito sa pag-atake sa kanilang planeta. Pero after nga ng atake ni Soba ay nagulat nga siya sa mga nakita niya dahil ang atake nga na ginawa niya kay Shama ay hindi nakapag-iwan ng malaking pinsala. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na hindi nga daw ito kapanipaniwala. Salita naman si Shima at sinabi nito kay Soba na nakakagulat, diba? Si Shamo nga pala ang pinakamatibay ang pangangatawan sa amin. Ngunit sa moment na ito ay mabilis na nga lang tinapitin ni Yamori si Soba at sinabi nito na kung gusto mo siyang saktan ay siguraduhin mo na malakas ang gagawin mong pag-atake. Nakita nga ni Shamo ang ginawa ni Yamori kaya sinabihan niya ito na wag nga daw itong makialam, siya na nga daw ang bahala dyan at sumugod na nga ito para umatake. Mabilis nang tinamaan si Soba ng atake dito ni Shamo. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na umalis na nga daw ang mga ito. Sagot naman dito si Shamo at sinabi nito na sige, pero sabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang Saiyan na yon. Sagot nga si Soba at sinabi nito na Saiyan. Hindi ko alam kung nasaan ito. After nga magsalita ni Soba ay sobrang daming pag-atake pa nga ang ginawa dito ni Shamo na rekta lahat na tumitama kay Soba. Salita nga ulit si Shamo at sinabi nito na mali ang sagot mo, kaya mag-suffer ka sa mga gagawin ko sa'yo, magkakatulad lang kayo ng pupuntahang landas ng mga kasama mo dito. Dahil nga sa lakas ng mga pag-atake ni Shamo ay napatalsik nga si Soba dito ng bahagya. At habang nasa ere nga si Soba ay agad naman sinabihan ni Shamo si Yamori na tapusin na nga daw nito ang mortal na yan. Si Yamori nga dito ay agad na ngang nagpapawala ng isang malakas na pag-atake para nga tapusin na si Soba. Pero sa moment na ito ay mabilis nang dumating dito si Nori at agad na nga niyang ni-teleport palayo si Soba. Ang atake nga dito ni Yamori ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit nagulat nga ang tatlo sa ginawa ng Yardratian. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ang scene dito kay Nori at Soba. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na instant teleportation. Ano ang ginagawa niyo dito? Umalis na kayo sa lugar na ito. Sagot naman dito si Nori at sinabi nito na ang mga tao nga daw dito ay nasa ligtas na nakalagayan, pumunta kami dito para tulungan ka. Ngunit sa moment na ito ay mabilis nang umatake dito si Shima at sinabi nito na wala nga daw makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Habang si Nori nga ay naghanda na nga dito para gumamit ng instant teleportation. Pero sa moment na ito ay nakarating na nga si Goku sa lokasyon nila Nori at mabilis nga nitong ni-deflect ang atake ni Shima gamit ang Wave Blast. Salita nga dito si Shima at sinabi nito na ang lakas nga daw ng ginawa nitong pag-atake, maari na ito na daw ba yun mortal na hinahanap nila. Si Goku nga sa mga oras na ito ay talagang seryoso na nga at handa na nga niyang harapin ang tatlong elite warrior ni King Cold. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw niya kilala ang mga ito, pero ang alam nga lang daw niya ay hindi nga daw welcome ang mga ito sa planetang Yardrat. Sisiguraduhin nga daw niya na magbabayad ang tatlo na ito sa ginawa ng mga ito sa mga tao dito. After ngang masabi ni Goku ang mga bagay na ito ay salita naman dito si Shima at sinabi nito na palagay ko ikaw ang Saiyan na tumalo kay Lord Frieza. Hindi naman ito itinanggi ni Goku at sinabi pa nga nito na siya nga daw ang gumawa ng bagay na yon, kaya kung gusto niyong mag-revenge ay labanan niyo ako at hayaan niyo na ang mga tao dito. Si Soba naman ay mabilis nang lumapit kay Goku at sinabi nito kay Nori na umuna na nga daw ang mga ito, sila na nga daw ni Goku ang bahala sa tatlo na yan. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sige, pero mas mabuti na testingin muna natin ang lakas ng mga yan. At dito nga ay naghanda na nga si Goku at Soba para labanan ang tatlong malakas na elite soldier ni King Cold. Sa moment na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nito na sino nga daw ang nagpadala sa mga ito para nga tapusin siya. Sagot naman dito si Shima at sinabi nito na si King Cold daw, ang ama ni Frieza. Dahil nga sa sinabi ni Shima ay talagang nagulat nga dito si Goku at Soba, at sinabi nga ng dalawa dito na, ama ni Frieza.
Salita nga ulit dito si Shima at sinabi nito na hindi nga daw niya alam kung bakit ayaw ni King Cold sa'yo, pero wala na nga daw sila pakialam dun, ang mahalaga nga daw ay inutusan sila ni King Cold na tapusin ka at sirain ang mga bagay dito kung kinakailangan. Si Goku nga sa mga oras na ito ay seryoso lang, salita nga dito si Yamori at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala na naggawang matalo ng Saiyan na ito si Frieza, pero ngayon naman daw ay silang tatlo laban dito. Huwag nga daw itong mag-struggle dahil makakasama na naman daw nito sa kabilang buhay ang mga yard rations na ito. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na mapapagaya nga lang daw ito sa Ginyu Force dahil ang kay-abangan nga daw nito ang magpapahamak dito. Ngunit dito nga ay tumawa lang si Shama at sinabi nito na ang Ginyu Forces. Ang mga clowns na yon. Si Soba naman dito ay palihim na inoobserbahan si Goku, naiisip nga nito na paano nga daw nagagawa ng tao na ito na maging kalmado kahit ginawa na siyang katatawanan ng tatlo na ito. Pero sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod si Yamori kay Goku, at sinabi nito na simulan na nga daw nila ang laban na ito. Pero madali nga lang nakapitan ni Goku ang kamao dito ni Yamori, at nagpakawala na nga ito ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama sa mukha ni Yamori. Si Shama naman sa mga oras na ito ay nasa likod na ni Goku at naghanda na nga ito ng isa pang pag-atake, pero madali nga lang siyang tinamaan ng isang mabilis na pagsipa ni Goku. Si Shima naman dito ay naghahanda na nga rin sumugod kay Goku pero agad nga itong hinarangan ni Soba. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na hindi nga niya hahayaan na tumulong ito sa laban nila Goku, siya nga daw ang harapin nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na wag na nga daw itong sumubok pa, mas malakas nga daw ang Elite Warrior na yan kaysa dito kay Soba. Pero si Shima nga ay nilagpasan lang si Soba at sinabi nito na ano ang mga sinasabi mo. Umalis ka dito. Dahil nga sa ginawa ni Shima na hindi pagpansin kay Soba ay nainas nga ito dahil iniinsulto nga lang siya dito ni Shima. Salita naman dito si Shima at sinabi nito kay Goku na malakas nga daw talaga ang Saiyan na ito, pero meron naman daw siyang strategy. Ngunit sa moment na ito ay mabilis na ngang sumugod dito si Goku at rekta nga niyang inatake sa mukha si Shima. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na umalis na nga daw ang mga ito or pagsisisihan ng mga ito ang gagawin nila. Si Soba naman dito ay nag-iisip at sinabi nito sa kanyang sarili na may pagdududa nga daw siya sa kanyang sarili, kailangan nga daw niyang makatulong sa laban na ito, ang Saiyan nga daw na ito ay meron malaking experience sa pakikipaglaban kaysa sa kanya. Kaya kung makikialam ako sa nagiging laban niya ay maaari lang akong magdulot ng kahihiyan. Si Goku nga dito ay patuloy pa nga rin sa pakikipaglaban sa tatlong Elite Force, sabay-sabay nang umaatake ang tatlo na ito kay Goku pero nagagawa naman ni Goku na masalag ang lahat ng mga pag-atake ng tatlo na ito. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay bigla na nga lang nawala dito si Goku na talagang nagpagulat sa tatlo. Salita nga dito si Shima at sinabi nito na saan nga daw pumunta ang mortal na yon. Salita naman dito si Shamo at sinabi nito na pasugod na ulit siya sa ating tatlo. At dito nga ay mabilis na ulit sumugod si Goku para nga umatake. Rekta nga niyang tinamaan si Yamori at Shamo ng isang malakas na pagsipa at bahagya na nga ditong dumistansya si Goku. Sa mga ginawa nga ni Goku ay nagulat nga dito si Soba at sinabi nito na nakakamangha nga daw ang Saiyan na ito, unti-unti nga daw tumataas ang ki nito. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kay Yamori at kasalukuyan na nga itong nagpapalabas ng malakas na ki, salita nga ito at sinabi nito na masyado na nga daw malaki ang kumpiyansa nito, meron nga daw siyang maliit na supresa sa Saiyan na ito. At dito nga ay nagpalabas na si Yamori ng sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa kanyang pinakamalakas na transformation, wala pang ang ilang segundo ay umatake na nga agad ito ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama kay Goku. Ngunit ang ating bida nga dito ay madali lang sinalag ang malakas na pag-atake ni Yamori. Salita nga dito si Shamo at tinanong nga niya dito si Shima kung hindi daw ba nila tutulungan nitong si Yamori. Sagot nga dito si Shima at sinabi nga nito na tumahimik nga daw ito, ang Saiyan nga daw na yan ay kahanga-hanga, gusto nga daw niya itong panoodin kung paano lumaban. Sa moment na ito ay napunta naman ang scene kay Yamori at sinabi nito na masyado nga daw malakas ang Saiyan na ito, pero hindi nga daw ito sapat para matalo siya. Dito naman ay sumagot si Goku at sinabi nito na sige, ngayon ipapakita ko sa iyo ang lakas ng Kaioken at sa moment na ito ay gagamitin na nga ni Goku ang kanyang Kaioken at nagpalabas na nga din ito ng malakas na ki. At sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa nito na rektang tumama sa mukha ni Yamori, hindi pa nga dito natatapos ang pag-atake ni Goku dahil agad na nga din niyang sinundan ng isa pang pag-atake si Yamori na rekta ulit na tumama dito.
Habang nasa ere pa nga si Yamori ay mabilis nang ang naghanda si Goku ng malakas na signature attack niya na Kamehameha at rekta na niya itong nililis na rekta nga ulit tumama kay Yamori. Ang pag-atake nga na ginawa ni Goku ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. Nakita nga lahat ni Soba ang ginawa ni Goku kaya nga nagulat ito, salita nga dito si Soba at sinabi nito na anong klaseng teknik nga daw ito. Balik nga ang scene dito kay Goku kung saan ay kasalukuyan nga itong nakatingin sa lokasyon ni Yamori, iniisip nga niya dito na tapos na nga daw ang isa, yung dalawa na lang daw. Pero habang si Goku dito ay out of guard ay mabilis nang gumamit dito si Shamo ng whistle technique na talagang nagpahirap kay Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ang ingay nga daw na kanyang naririnig ay nagre-resulta nga daw ng pagkahilo niya. At dahil nga sa tindi ng pagkahilo ni Goku ay bigla na nga lang itong natomba. Si Soba naman dito ay agad nang pinuntahan si Goku at sinabi nito na susubukan nga daw niyang i-hold ang laban hanggang maka-recover itong si Goku. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na wag na nga daw, dahil madali nga lang itong matatalo ng elite soldier ni King Cold. Sa kabilang banda naman ay dahan-dahan nga ditong tumayo si Yamori at kita nga sa kanyang itsura ang matinding pinsala na natanggap nito kay Goku. Si Soba na nga muna ang bahala dito kay Yamori hanggang hindi pa nakaka-recover si Goku. Sa moment na ito ay sinubukan nga ni Goku na tumayo pero nahihirapan nga siya dahil nahihilo pa rin siya sa mga oras na ito. At habang nakatayo nga dito si Goku ay mabilis nga siyang tinamaan ng malakas na pagsipa na ginawa ni Shima, sinundan pa nga ni Shima ang mga atake niya na rekta ulit na tumama dito kay Goku. At habang nag-struggle nga si Goku dito ay mabilis naman umatake si Shamo sa likod ni Goku na rektang tumama sa ating bida na nagresulta ng pagtalsik nito. Si Goku nga ay nahihirapan na sa laban na ito, salita nga dito si Shamo at sinabi nito na nakakaawa nga daw ang Saiyan na ito. Salita naman dito si Shima at sinabi nito na wag na nga daw silang magsayang ng oras, tapusin na nga daw nila ang Saiyan na yan. Dito nga ay agad nang tinapakan ni Shamo sa ulo si Goku at sinabi nito na alam mo ba kung ano ang ginagawa namin sa mga katulad mo na insekto. At dito nga ay kasalukuyan nang ang tinatapakan ni Shamo ang ulo dito ni Goku. Habang nangyayari nga ito ay narinig nga ni Goku ang boses dito ni Hasho at sinabi nga nito na Goku, isipin mo ang mga taong nakaasa sa'yo, kailangan mong mapigilan ang mga hayop na yan. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na tama nga daw, kailangan nga daw pagbayadin ng mga ito ang mga ginawa nito sa mga inosenteng mortal dito. At sa moment na ito ay isang malakas na pagsipa na nga ang pinakawala ni Goku na rektang tumama sa mukha ni Shamo. Agad na nga ditong nakadistansya si Goku mula sa lokasyon ni Shima at Shamo. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ito na nga daw ang huling pagkakataon na sasabihin niya ang bagay na ito, umalis na nga daw ang mga ito sa planeta na ito. At dito nga ay nagpakawala pa nga si Goku ng isang malakas na pag-atake na rektang tumama sa mukha ni Shamo, sinundan pa nga niya ito ng isang malakas na pagsipa na rekta nga ulit na tumama dito. Naiisip nga dito ni Shamo na yari nga daw sila, nakabalik na nga daw sa normal ang mortal na ito kaya mahihirapan na nga daw siyang matamaan ulit ito ng atake niya. Sa point na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nito na sumuko ka na, hindi nagagana pa sa akin ang teknik mo, kaya ngayon ay dyan ka lang. Salita naman dito si Shima at sinabi nito na wag nga daw silang diktahan nito at dito nga ay agad nang nagpakawala si Shima ng sobrang lakas na pag-atake na rektang tatama kay Goku. Sa ginawa nga ni Shima ay nagulat nga dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw niya kayang mapigilan ang atake na ito sa maigsin segundo. Kaya ang naisip na lang na paraan ni Goku ay ang magpalabas ng sobrang lakas na energy blast mula sa katawan niya. Nakita nga ito ni Soba at sinabi nito na magaling Goku. Habang si Goku nga ay salita dito at sinabi nito na ano. Susuko ka na ba? Sapat na ba yan para sumuko kayo? Ang malakas na pag-atake nga ni Goku ay rektang tatama kay Shima na talagang nagpag-ulat dito. Rekta na ngang tumama kay Shima ang malakas na atake na pinakawala ni Goku. Ang malakas na pag-atake nga na ito ay dinala si Shima sa labas ng planetang Yardrat. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nararamdaman nga daw niya ang ki nito na unti-unti nang lumalayo sa planeta na ito, at buhay pa rin ang mortal na yun. Ngunit sa moment na ito ay mabilis pang ang bumangon itong si Shamo at sinabi nito na wag nga daw muna itong mag-celebrate dahil nakatayo pa nga daw siya. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na matibay talaga ang ibon na ito, sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Shima. Kung saan ay kasalukuyan nga nitong pinipigilan ang atake na ginawa ni Goku, ngunit sa mga oras na ito ay matagumpay na nga niyang na-counter ang atake ng ating bida. Salita nga ito at sinabi nito na muntikan na nga daw siyang hindi makatakas sa atake ng Saiyan na yon.
Napakalakas, masyadong malakas para sa amin ang Saiyan na ito. Kung ang Saiyan na ito ay nagawang matalo si Lord Frieza, bakit naiisip ni King Cold na magagawa namin matalo ang Saiyan na ito? Isa lang ang pagpipilian namin, matatapos namin ang mission na ito or mamamatay kami sa mission na ito. At sa moment na ito ay mabilis na nga ulit na lumipad si Shima pabalik sa planetang Yardrat. Sa kabilang banda naman ay balik nga ang scene dito kay Goku at Shamo kung saan ay kasalukuyan nang naglalaban ang dalawa. Habang si Yamori at Soba nga ay kasalukuyan nga din pinapanood ang nagiging laban dito nila Goku. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na gusto mo bang makalaban ang Saiyan na yon. Pero bago mo yun magawa ay ako na muna ang makakalaban mo, sa kalagayan mo ngayon ay makakasigurado ako na hindi ka na makakalaban pa ng maayos. Pero dito nga ay tumawa lang si Yamori at sinabi nito na hindi mo pa rin ba napapansin. Ang Saiyan na yan ay nagawa akong mabigyan ng malaking pinsala pero kailangan ko lang ng ilang minuto para maibalik ang aking dating lakas, at bagay dumating ang oras na yon ay wala ka nang magagawa laban sa akin. Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na handa nga daw niyang i-sacrifice ang sariling buhay niya para nga daw tuluyan na itong matalo ni Goku. Ngunit sa moment na ito ay sobrang bilis na pagsugod na nga ang ginawa ni Yamori kay Soba, nagsimula na nga itong umatake na rektang tumama kay Soba. Gamit nga ang buntot nito ay nagawa nga nitong mapatalsik si Soba. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na kailangan nga daw niyang ma-hold ang laban na ito hanggang sa makakaya niya. Para nga daw isa-isa na itong matalo ni Goku. Dito nga ay nag-iisip na nga itong si Soba na gumamit ng isang teknik, ayon nga sa kanya ang teknik nga daw nito ay alam naman daw niya na hindi umepekto sa mga Ginyu Force, pero kung hindi nga daw niya gagamitin ang mga teknik na meron siya ay sigurado nga daw na hindi siya makakatagal sa laban. Sa moment na ito ay salita nga dito si Yamori at sinabi nito na meron ka pa rin determinasyon para lumaban. Gaano ka katapang at kamangmang? Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na kung para sa'yo ay isa itong kamangmangan, pero habang may hininga pa ako ay patuloy pa rin akong lalaban. At sa point na ito ay mabilis na ngang nag-power up si Soba at nagpalabas na nga ito ng sobrang lakas na talagang nagpagulat kay Yamori. Gumamit na pala dito si Soba ng copying technique. At ngayon nga ay naghanda na si Soba para nga umatake dito kay Yamori. Salita naman dito si Yamori at sinabi nito na napapalibutan na nga daw siya. Pero si Soba nga sa mga oras na ito ay nakakaramdam na nga dito ng grabing pagkapagod dahil na nga sa paggamit nito ng teknik na ito. Sa kabilang banda naman ay balik ang scene dito kay Goku at Shamo kung saan ay nagpakawala na nga dito si Shamo ng isang malakas na wave blast pero madali nga lang itong naiwasan ni Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kaya din palang gumamit ni Soba ng katulad na teknik ni Hashu. Balik nga ulit ang scene dito kay Soba at Yamori kung saan ay nagpakawala na nga si Soba ng sobrang daming pag-atake na rekta ng tumama dito kay Yamori na nagresulta ng malakas na pagsabog. Ngunit wala pang ang ilang segundo ay mabilis nga ditong nakaalis si Yamori at naghanda na nga rin ito ng malakas na pag-atake at sinabi nito na kailangan na nga daw niyang tapusin ito sa madaling panahon. At nirelease na nga ni Yamori ang sobrang lakas na pag-atake nito na rektang tumama sa mga copying technique ni Soba. Habang si Soba nga ay mabilis na nga rin tinulungan ng mga kasama nito para nga makalayo ng bahagya sa atake na ginawa ni Yamori. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na dapat nga daw ay hinayaan na lang siya ng mga ito kung nasaan siya kanina, hindi pa rin daw sapat ang ginawa ko sa laban na ito, mamamatay lang tayo lahat dito. Ngunit sa moment na ito ay sobrang bilis na pagsugod na pala ang ginawa ni Yamori na rektang tumama sa dibdib ni Soba na talagang nagpagulat sa kanya. Salita nga dito si Yamori at sinabi nito na nakakatayo ka pa rin. Isa ka talagang totoong warrior, pero ngayon ay tapos na ang kasiyahan, oras na para magpaalam ka sa mga tao dito. Pero sa moment na ito ay gumamit nga si Soba ng telepathy at kinausap nga nito si Nori. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na Nori, kailangan ko ang tulong mo sa gagawin kong pag-atake, kailangan mo lang siyang i-immobilize, at huwag ka sanang magkakamali sa mga oras na ito. At dito nga ay sumigaw si Soba at sinabi nito kay Goku na huwag nga daw itong makikialam sa laban nga daw niya ito. Habang sa kabilang banda naman ay ating makikita dito na talagang nahihirapan na nga si Shamo sa pakikipaglaban dito kay Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na sige naiintindihan ko, gawin mo ang lahat ng makakaya mo Soba. At sa point na ito ay dito na nga gumamit si Nori ng paralysis technique na rektang tumama kay Yamori. Si Yamori nga dito ay biglang ang nagpanik dahil hindi nga daw niya may galaw ang kanyang katawan. Habang si Soba nga dito ay agad nang nag-charge ng sobrang lakas na pag-atake at naipon na nga sa kamay nito ang sobrang lakas na ki.
Salita nga dito si Soba at sinabi nito na ang atake nga daw na ito ay para sa mga Yard Rations na pinatay nito. At wala pang ang ilang segundo ay sobrang lakas na pag-atake na nga ang pinakawala ni Soba na rektang tumama dito kay Yamori. Sa sobrang lakas nga ng atake na ito ay nagawa nga ng atake ni Soba na mabutas ang dibdib dito ni Yamori. At sa final moment nga dito ni Yamori ay nagkaroon nga ito ng isang flashback. Ayon nga dito, si Yamori nga daw ang huling survivor ng kanilang mga lahi after nga daw silang atakehin ng Intergalactic Warriors. Siya nga daw ay napili para nga daw maging isa sa mga private warrior ni King Cold. Hindi na nga daw dapat niya ipagmamalaki pa ang bagay na ito, pero lahat nga daw ng pag-asa niya para bumangon mula sa pagkaabo ng pagkabagsak ng kanyang mga kalahi ay unti-unti na nga daw nawawala. Ngayon nga daw ay matatapos na siya sa isang liblib na planeta na ito, patawarin mo ako akin hari. Ngunit sa mga oras na ito ay nakarating na nga dito si Shima at nagpapawala na nga ito ng sobrang lakas na pag-atake. Salita nga ito at sinabi nito na rest in peace sa'yo Yamori. Ang atake nga dito ni Shima ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na nakabalik ka na rin. Habang si Soba naman dito ay nagulat dahil akala niya ay tapos na ang kanilang laban. Si Shamo naman dito ay agad nang tumayo at sinabi nito na magintay nga daw ito bago nito kalabanan ang Saiyan na yan dahil hindi pa nga daw tapos ang kanilang laban. Salita naman dito si Shima at sinabi nito na tumahimik ka Shamo, ilang beses ka nang pinahirapan ng Saiyan na yan, ang gawin mo na lang ay ang tapusin ang mga Yard Rations na nandito. Sagot naman dito si Shamo at sinabi nito na sige nga daw pero after nga daw niyang matapos ang lahat ng Yard Rations dito ay babalik nga daw siya para labanan muli ang Saiyan na yan. At dito nga ay mabilis nang umalis si Shamo. Pipigilan nga sana ito ni Goku ngunit agad na nga siya ditong hinarangan ni Shima. Salita nga dito si Shima at sinabi nito na bago mo siya mapigilan ay kailangan mo munang labanan ako. At sa kabilang banda nga ay susugudin na nga ni Shamo ang ilan sa mga kasamahan ni Soba. Salita nga dito si Shamo at sinabi nito na kayo ang aking mga laruan. Habang ang isang Yard Ration nga dito ay nagsalita at sinabi nga nito kay Nori na humanap na nga daw ito ng pwede nitong pagtaguan. Siya na nga daw ang bahala sa mortal na yan, at dito nga ay naghanda na nga si Nori para nga gumamit ng instant teleportation. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay kasalukuyan ngang pinigilan ni Shima si Goku, salita nga ito at sinabi nito na isa ka ba talagang Saiyan. Nakita ko kung paano ka makipaglaban, napansin ko na hindi mo talaga kami sinusubukan na patayin. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na hindi nga daw ito worth it para doon. Sa kabilang banda naman ay matagumpay nang nakaalis si Soba at Nori habang naiwan naman dito ang isang Yard Rations police, pero sa moment na ito ay mabilis na nga din itong naglaho na talagang nagpagulat kay Shamo. Ngunit ang Yard Rations police pala ay mabilis nang pumunta sa likod ni Shamo gamit ang instant teleportation at rekta na nga nitong inatake si Shamo. Naiisip nga dito ng Yard Ration police na wala nga daw siyang chance na matalo ang isa na ito, kaya ang gagawin na nga lang daw niya ay ang e-buy time ito. Salita naman dito si Shamo at sinabi nito na hindi na nga daw masama ang ginawa nito. Sagot nga dito ang Yard Rations at sinabi nito na ang lakas nga daw ay nagbibigay ng advantage sa laban ngunit kung hindi naman daw nito nakikita ang kalaban ay mahihirapan naman daw ito. Sa kabilang banda naman ay balik nga ang scene dito kay Goku at Shima kung saan ay sunod-sunod na pag-atake na nga ang ginagawa dito ng dalawa sa isa't isa. Ngunit sa point na ito ay tinamaan nga ni Goku si Shima ng isang malakas na pagsipa dahilan ng pagtalsik nito. Balik naman ang scene dito kay Shamo kung saan ay ating makikita na umatake na nga ito ng isang malakas na wave blast na rektang tatama sa Yard Rations. Ngunit sa moment na ito ay ating makikita na bumalik na nga itong si Soba sa laban at naghanda na nga ito ng surprise attack na rekta nitong ipang-aatake dito kay Shamo. Agad naman sumigaw dito si Shima at sinabi nito na mangmang sa likod mo. Habang itong si Shamo naman ay nagulat nga sa nangyari at rekta na nga siyang tinamaan ng atake dito ni Soba. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na yun na nga daw ang last attack niya at agad na nga itong nawala ng malay. Pero si Shamo naman dito ay nainas na nga sa mga nangyayari at agad na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na ki at sinabi nga nito na magbabayad nga daw ang mga ito. Nararamdaman naman ni Goku ang ki na pinapalabas ni Shamo at sinabi nito na ano nga daw ang binabalak gawin ng isa na yan. Si Shamo pala dito ay nag-charge na nga ng sobrang daming pag-atake na rekta na niyang ipapang-atake kay Soba na kasalukuyan ng walang malay. At nang tatama na nga ang atake ni Shamo dito kay Soba ay agad naman dumating dito si Goku para nga iligtas si Soba.
Salita nga dito si Goku at sinabi nito na talagang inatake mo ang isang mortal na wala ng malay, isa yan kaduwagan, at dito nga ay madali lang nasalag ni Goku ang atake na ginawa ni Shamo. Sa point na ito ay may malay pa nga si Soba, salita nga ito at sinabi nito na salamat nga daw dito kay Goku. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na Soba, magaling ang ipinakita mong pakikipaglaban, ako na ang bahala sa mga ito. Dito nga ay nakahanda na nga si Shamo at Shima para nga labanan na ulit si Goku, salita nga dito ang dalawa at sinabi ng mga ito na Saiyan, ihanda mo na ang mga huling mga oras mo. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na ihanda nyo na din ang sarili nyo. At wala pang ang ilang segundo ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa dito ng tatlo, sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginagawa dito ni Goku, Shima at Shamo. Ngunit dito nga ay rektang tinamaan ni Goku si Shamo ng isang malakas na pagsipa dahilan ng pagtalsik nito. Habang itong si Shima naman ay agad na ngang umatake mula sa likod ni Goku ngunit madali nga lang itong naiwasan ng ating bida. Salita nga dito si Shima at sinabi nito na hindi nga daw makakataka sa kanila itong si Goku. Pero madali nga lang tinulak ni Goku si Shima dahilan kaya nga ito ay tumalsik kasama si Shamo. Nakahanda na nga ulit dito si Goku para nga ipagpatuloy pa ang laban. Habang si Shamo nga dito ay nagsalita at sinabi nito na masyado nga daw malakas ang isa na yan, pero hindi nga daw nito magagawang makasurvive sa ultimate attack nila. At wala pang ang ilang segundo ay nag-charge na nga si Shima at Shamo ng pinagsama nilang lakas na tinawag nilang Thunder Eagle. Ito nga ay agad na nilang nirelease at rekta na nga itong tatama kay Goku. Nang makita nga ito ni Goku ay talagang nagulat nga ito at sinabi nito na sobrang bilis nga daw ng atake na yan. Ang atake nga na ito ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. At after nga ng pagsabog ay salita nga dito si Shima at sinabi nito na tinamaan natin siya, nawasak na siguro ang Saiyan na yun. Habang si Shamo naman dito ay nagsalita nga din at sinabi nito na wala pa nga daw mortal ang nagawang makasurvive sa napakalakas na atake nila na yun. Ngunit ang hindi nga alam dito nila Shamo at Shima ang atake pala nila ay hindi nga tumama dito kay Goku. Salita nga dito si Nori at sinabi nito kay Goku na buti nga daw sakto ang kanyang pagdating. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na salamat nga daw sa tulong nito, ang galing nga daw talaga nito, pero kailangan na nga niyang tapusin ang laban na ito. Si Goku nga ay agad nang bumalik sa laban at nagpakawala na nga ito ng sobrang daming wave blast na rektang tatama sa dalawa. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hindi pa nga sila tapos. Sa point na ito ay nagulat nga sila Shima at Shamo dahil nagawa nga ni Goku na makaligtas sa ultimate attack nila. At habang gulat pa nga dito ang dalawa ay mabilis na ngang sumugod si Goku para nga umatake. Rekta nga niyang tinamaan dito si Shima ng isang napakalakas na pagsuntok na talagang nagpatalsik dito. Habang si Shamo naman sa mga oras na ito ay naintindihan na nga agad ang lahat, ang Yardration nga na ito ang may dahilan kaya nga daw nagawang makaligtas ng Saiyan na yon sa atake nila, kailangan na nga daw mamatay ng mortal na yan. At wala pang ang ilang segundo ay mabilis na ngang nakalapit si Shamo kay Nori at agad na nga niya itong kinapitin sa ulo. Salita nga dito si Shamo at sinabi nito kay Goku na lumapit nga daw ito sa kanya at iligtas ang Yardrations na ito. Si Nori naman dito ay nagmamakaawa kay Goku na iligtas siya nito. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na pakawalan nga daw nito ang babae na yan, hindi nga daw nan kayang lumaban. Pero sa moment na ito ay mabilis nga lang tinapos ni Shamo si Nori at sinabi nga nito na ayos na ba ito. At nang makita nga ni Goku ang ginawa dito ni Shamo ay talagang nagulat nga ito. Dito nga ay sobrang galit na nga si Goku at paulit-ulit nga nitong sinasabi na hindi nga daw pwede ito, pagbabayadan nga daw nito ang ginawa nito. Dahil na nga sa matinding emosyon na nararamdaman ni Goku ay dahan-dahan na nga itong nagpapalabas ng sobrang lakas na ki at nag-transform na nga ito sa Super Saiyan. Agad naman gumamit ng teleportation si Hasho para nga makita nito ang nangyayari kay Goku, at si Shima naman ay nagulat sa lakas ng ki na pinapalabas ni Goku. Habang si Shamo naman dito ay talagang nagulat na nga sa nakikita niya. At wala pang ang ilang segundo ay sobrang bilis na pag-atake na nga ang ginawa ni Goku kay Shamo na rektang tumama dito. Habang iniinda nga ni Shamo ang atake na natanggap niya ay wala pang ang ilang segundo ay sobrang lakas na Kamehameha na nga ang pinakawalan dito ni Goku na rektang tumama kay Shamo nang naging dahilan ng pagkamatay nito. Sa moment na ito ay agad nang tinignan ni Goku si Shima at sinabi nito kay Shima na kung ayaw nga daw nitong magaya sa sinapit ng kasama nito ay mas mabuti nga daw na umalis na lang ito. Malakas naman daw ito pero ang kasalukuyan nga daw nitong lakas ay hindi sapat para nga daw matalo siya nito.
Dahil nga sa sinabi ni Goku ay talagang nagulat nga dito si Shima at sinabi nito na ano. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na ikaw ang pinakamalakas sa inyong tatlo, pero ang lakas mo ay hindi man lang umabot sa lakas na meron si Frieza. Ngunit salita nga dito si Shima at sinabi nito na ganun ba? Bakit hindi mo ako subukan? At dito nga ay mabilis na ngang umatake itong si Shima ng isang malakas na plasma crunch na rektang tumama kay Goku. Ang atake nga dito ni Shima ay nagresulta ng malakas na pagsabog. Salita nga ito at sinabi nito na isa kang mangmang. Ngunit habang dahan-dahan ngang nawawala ang usok ay ating makikita dito si Goku na kasalukuyan nga lang nakatayo at sinabi nito na di ba sinabihan na kita na hindi mo ako magagawang masaktan. Sa mga nakita nga ni Shima ay talagang nagulat nga ito, at sinabi nito na imposible nga daw ito. At habang gulat na gulat nga dito si Shima ay sobrang lakas na pag-atake na nga ang ginawa dito ni Goku na rektang tumama sa mukha nito. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na sumuko ka na, natalo ka na sa laban na ito. Umalis ka na ngayon din sa planeta na ito at huwag ka nang babalik pa. Hahayaan kitang makaalis dito ng buhay. Sagot nga dito si Shima at sinabi nito na yan ba ang gusto mo? Baka pagsisihan mo ang lahat ng ito. Ngunit dito nga ay agad nang lumapit si Hasho dito kay Goku at sinabi nito na tapusin na nga daw ni Goku ang mortal na yan, hindi nga daw nila kayang talunin ng isa na yan. Pero sagot nga lang dito si Goku at sinabi nito na lahat nga daw ng mortal ay deserve ng second chance. Madami nga daw sa mga naging kalaban niya dati ay naging kakampi niya after niyang kalabanan ang mga ito. Dagdag pa nga sabi dito ni Goku na siya nga daw ay magtatagal pa sa lugar na ito kaya kung may mangyayari nga daw ulit sa planeta na ito ay handa nga daw siyang makialam at kalabanan ang mga ito. Si Shima naman dito ay naghahanda na ngang umalis at sinabi nito na wag nga daw itong umasa na magpapasalamat siya dito. At dito nga ay mabilis nang umalis si Shima sa planetang Yardrat. Muli na ngang naibalik ang kapayapaan sa planetang Yardrat. Ngunit sa moment na ito ay bigla na nga lang natomba si Goku at sinabi nito na hindi na nga daw niya kaya pa. Habang si Hasho naman ay nagsalita nga din dito at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito kay Goku. Salita nga ulit si Goku at sinabi nito na sobrang gutom na nga daw siya, hindi na nga daw niya kaya pa itong tiisin. Sila Hasho nga dito ay nagbabalak na nga munang gamutin ang mga pinsala na natanggap nila Soba at Goku sa laban. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay atin makikita dito si Shima na kasalukuyan na nga itong nakalayo sa planetang Yardrat. At sa moment na ito ay ipinakita nga dito ang naging buhay ni Shima. Kung saan ay araw-araw nga ditong nag-training si Shima para nga maging isang malakas na warrior at para nga magawa niyang maprotektahan ang kanyang mga kalahi. Ngunit ang kagustuhan nga ni Shima na protektahan ang kanyang mga kalahi ay bigla na nga lang nawala dahil tuluyan na ngang nasakop ng mga pirata ang kanilang planeta at lahat ng mga lalaki nilang kalahi ay walang awang pinatay, habang ang mga kababaihan ay ginawa namang alipin. Lahat kami ay ipinagbenta para pahirapan at ipahiya. Pero habang lumilipis ang mga araw ay mas lalong nang naging determinado si Shima na ituloy ang pag-training para mas lalong lumakas. Hindi na nga daw niya kayang mabuhay sa ganitong klase ng pamumuhay. Ito nga daw ang naging dahilan para nga tapusin na niya ang lahat ng mga nagpapahirap sa kanila sa tulong ng isang king. Ito nga ay walang iba kung hindi si King Cold. After nga ng mga pangyayari na yon ay akala nga ni Shima ay tuluyan na siyang magiging malaya. Pero itong si King Cold ay nirecruit ako para nga gawin leader ng isang squadron. Ngunit nang makita nga daw niya ang Saiyan na yon kung paano lumaban na may paninindigan para lang iligtas ang isang lahi na halos hindi naman niya kilala, dahil dito ay muling kong naalala ang naging pinaka-goal ko dati. Ngayon nabigo ako sa akin misyon, maaaring hindi ako mapatawad ni King Cold. Balik naman ang scene dito sa planetang Yardrat kung saan ang mga tao nga sa planeta na ito ay abala sa muling pag-aayos ng mga gusali na sinira ng mga alagad ni King Cold, kahit nga itong si Goku ay abala nga rin sa pagtulong dito sa mga Yardratians. Habang si Soba naman sa mga oras na ito ay kasalukuyan naman nagre-recover ng mga pinsala na kanyang natanggap sa pakikipaglaban nito sa tatlong elite soldier ni King Cold. Sa moment na ito ay ipinakita nga dito ulit si Soba kung saan ay kasalukuyan nga itong nakatanggap ng isang letter mula sa isang stranger na Yardratians. Ayon nga sa pahayag sa sulat, Dear Soba, isinusulat ko ang liham na ito dahil natatakot akong may magawang isang bagay na walang kapatawaran. Alam ko kung bakit inatake ng elite squadron ni King Cold ang planeta natin, dahil sinabi ko sa kanila na ang Saiyan na hinahanap nila ay nagtatago sa planetang Yardrat. Natakot ako na kung hindi ko sasabihin kay King Cold ang about dito ay maaring ubusin niya ang lahat ng kalahi natin tulad ng ginawa niya sa kanyang mga nasasakupan. Hindi ko kayang masira ang tiwala sa ating ni King Cold.
Kailangan ko ang tiwala mo Soba, naniniwala ako na ang ginawa ko na ito ay mas makakabuti sa planetang Yardrat. Pero hindi ko naman inaasahan na ganito ang magiging resulta ng lahat, kung pwede ko lang sanang bawiin ang mga nagawa ko ay gagawin ko. Ako ang naging dahilan ng lahat ng ito Soba. Ang nagpadala nga ng sulat na ito ay si Wakame, Yardratians na pumunta sa spaceship ni King Cold para nga sabihin lang ang nalalaman nito about sa Saiyan pero sa kasamaan palad ay agad nga rin siyang tinapos ni King Cold. Pagkalipas nga ng ilang araw ay muli nang nakabalik sa normal ang lahat, habang sila Goku at Soba nga dito ay nagpapatuloy na nga ulit sa kanilang mga training. Sa moment na ito ay salita nga dito si Goku at sinabi nga nito na dahan-dahan na nga daw lumalakas itong si Soba. At dito nga ay patuloy pa nga ang dalawa sa pag-atake sa isa't isa. Dito nga ay may dumating na isang Yardratians at nagulat nga ito nang makita niya ang dalawa dito ni Goku at Soba na kasalukuyan nang nagpapakawala ng mabibilis na pag-atake. Salita nga dito ang Yardratians at sinabi nito na mag-ingat nga daw ang mga ito. Dito nga ay bahagyan ng tumigil si Soba at sinabi nito na ano nga daw ang ginagawa nito dito. Sagot nga dito ang Yardratians at sinabi nito na pinapatawag nga daw sila ni Hasho, may isang importanteng bagay nga itong sasabihin sa kanila. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano daw kaya yon. Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na magmadali na nga daw sila napuntahan si Hasho. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa isang lugar na sira-sira kung saan ay kasalukuyan ngang nandito si Hasho. Salita nga dito ang matanda at sinabi nito na mabuti nga daw ay nakapunta na ang mga ito dito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na hi. Salita naman dito ang isang Yardratians at sinabi nito na pasensya na nga daw, medyo napagod nga siya sa kanilang mga ginagawa. Pero after nga ng ilang oras after masabi ni Hasho ang importanteng bagay ay gulat na gulat nga dito si Soba at sinabi nito na ano nga daw ang sinabi nito. Nagmula ka rin pala sa dati kong planeta. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na oo. Pabiro naman nagsalita dito si Goku at sinabi nito na maari daw kaya na mag-ama ang dalawa na ito. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito na since nga daw na nandito na rin si Goku ay may isang bagay nga daw siyang ibibigay dito kay Goku bilang isang reward dahil matagumpay naman daw nitong natalo ang mga kalaban nila, ngayon nga ay tuturuan niya ito ng instant teleportation. Dito naman ay biglang bumulong itong si Soba kay Hasho at sinabi nito na sigurado daw ba ito sa balak nitong gawin. Tuturuan mo ang Saiyan na yan ang ating unique technique. Pero salita nga dito si Goku at sinabi nito na naririnig nga daw niya ang mga sinasabi nito. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na totoo nga daw na isa itong Saiyan pero ito nga daw ang nagligtas sa kanila. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na pasensya na nga daw sa mga nasasabi niya. Si Goku naman sa mga oras na ito ay sobrang saya nga dahil once nga daw na matutunan na niya ang teknik na ito ay maaari na nga daw siyang makabalik sa planetang Earth. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na hindi nga daw ito masisimulan maturuan ni Hasho kung ganyan na nga ang magiging damit nito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano. Salita nga ulit dito si Soba at sinabi nito na siya nga daw ay babalik para nga ikuha itong si Goku ng kanilang traditional na damit, sulitin mo na ang lahat Goku habang nandito pa si Hasho. Sa moment na ito ay mabilis na ngang umalis si Soba para nga kumuha ng damit ni Goku. Habang lumilipad dito si Soba ay naiisip nga nito na mabuti nga daw ay nakasama na niya ngayon ang maalamat na si Hasho, pero ang nakakapagtaka nga lang daw ay bakit parang familiar na warrior nga daw sa kanya ang tao na yun. Balik nga ulit ang scene dito kay Goku at Hasho kung saan ay kasalukuyan ngang nagsasalita dito si Hasho at sinabi nito na nakapag-transform nga daw itong si Goku noong kinalaban nga daw nito ang Elite Squadron. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na oo nga daw pero hindi nga daw niya magawa sa sarili niyang kagustuhan ang makapag-transform sa Super Saiyan, ang noong first time nga daw niyang magamit ito ay noong oras na kinalaban niya si Frieza. Dito nga ay may inamin si Hasho, ito ngayon kaya niyang mabasa ang mga iniisip ni Goku, nauunawaan na nga daw niya ang lahat, sa tuwing nga daw nasa brutal na emotion si Goku tulad ng pagkawala ng isa sa mga kaibigan ni Goku ay doon na nga daw nagigising ang nakatago nitong lakas. Nagagawa mo ito once na ikaw ay nagalit na dahil sa pagkawala ng isa sa mga malalapit mong kaibigan. Kaya ko ikaw na maturuan kung paano mo makokontrol ang emotion na yon, kaya ang transformation mo na yon ay magagawa mo ng magamit. Bagay nga daw hindi nito matutunan na makontrol ang emotion nito at ang transformation na yon ay maari nga daw na magiging isang malaking banta nga daw ito sa mga kasamahan ni Goku tulad na lang ng pagiging banta nito sa kalaban nito. Dahil nga sa mga sinabi ni Hasho ay talagang nagulat nga dito si Goku dahil totoo nga daw lahat ng mga sinasabi nito tungkol sa kanya.
Ganon nga din daw ang nangyari sa kanya dati noong isa nga daw sa mga malalapit niyang kaibigan ay nakita niyang tinapos ni Frieza sa mismong harap niya at dito na nga niya na-unlock ang transformation na yon. Sagot nga dito si Hosho at sinabi nito na ang Yard Rations at siya nga daw ay may kakayahan talagang mabasa ang isang tao, at ito nga ang nagiging paraan nila para malaman kung ang isang tao ay mapagkakatiwalaan ba or hindi. Kaya ngayon nga ay kailangan na nilang magsimula, kailangan nga daw na magalit itong si Goku para nga makita niya ang totoong bagay about sa transformation ni Goku. Sa mga sinabi nga ni Hosho ay nagulat nga dito si Goku, dahil ang magalit nga daw siya ay ang isang bagay na mahirap magawa, wala nga daw siyang dahilan para magalit, pero kung may naiisip naman daw ito ay pwede naman daw nitong sabihin sa kanya. Dahil dito ay nagulat nga itong si Hosho, hindi nga rin daw niya alam kung paano ito, pero baka pwede naman daw na isipin na lang ni Goku ang mga dati niyang kaibigan na namatay sa mga nakaraan na laban nito. Sa moment na ito ay dahan-dahan nang inisip ni Goku ang mga malalapit na kaibigan niya na nawala dahil na nga sa pakikipaglaban nila sa mga kalaban na talagang nagpa-trigger kay Goku para dahan-dahan na makapag-transform sa kanyang Super Saiyan. At habang ginagawa nga ito ni Goku ay talagang namangha nga dito si Hosho, pero napansin niya na hindi nga ito yung saktong itsura ni Goku noong kinalaban nito ang mga Elite Warriors ni King Cold, kaya ngayon nga ay ito na muna ang kanilang magiging training ang magawa ni Goku makapag-transform ng malaya sa Super Saiyan. Hindi pa rin magawa ni Goku na tuluyan na makapag-transform sa Super Saiyan. Salita nga dito si Hosho at sinabi nito na ang nararamdaman nga daw nitong anger ngayon ay hindi pa sapat para magawa nito na makapag-transform ng totally sa kanyang Super Saiyan. Kailangan nga daw ni Goku na manatiling kalmado habang ito nga daw ay nakakaramdam ng sobrang emotion. Simula nga ang unang panel sa scene kung saan ay atin makikita dito si Goku na kasalukuyan ngang nahihirapan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kailangan nga daw niyang mag-training ng mas maayos para nga ma-master ang paggamit ng Super Saiyan transformation. Pero sa moment na ito ay papunta na nga si Soba sa lokasyon nila Goku para nga iabot kay Goku ang bago nitong damit. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na mabuti naman daw at nakabalik na nga daw ito, ngayon nga daw ay mapapag-aralan na niya kung paano gumamit ng instant teleportation. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na Son Goku, sana tanggapin mo ang regalo ko na ito bilang isang token sa ginawa mong pagligtas sa amin lahi. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na salamat nga daw dito. Dito nga ay ngumiti lang si Soba. Salita naman dito si Hosho at sinabi nito na bagay nga daw dito kay Goku ang bago nitong damit. Sinuot na nga ni Goku ang outfit nito na talagang bagay nga sa kanya. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na salamat nga daw sa mga ito lalo na nga daw sa mga Yard Rat people. Pero dito nga ay nagsalita na nga si Hosho at sinabi nito na bago nga daw niya simulan ang pagtuturo kay Goku ng instant teleportation ay hayaan nga daw muna siya nitong ipaliwanag ang isang history. Ang mga tao nga daw niya at ang mga taga-Yard Rations lang ang nag-iisang mga mortal ang nakakaalam ng instant teleportation. Tinuruan nga daw niya ang mga Yard Rations kung paano gamitin ang instant teleportation dahil nalaman nga daw niya na balak nga daw ni Frieza na sakupin ang planetang Yard Rat. Ang instant teleportation nga daw ay makakatulong sa mga Yard Rations para nga daw makaalis agad ang mga ito once na mangyari ang pagsakop na balak ni Frieza. Pero ang totoo talagang purpose ng instant teleportation ay ang makapag-travel ng mabilis sa iba't ibang planeta kung kinakailangan, tulad ng pakikipagkalakalan at magkaroon ng contact sa iba't ibang planeta upang makatulong sa madalian pag-unlad ng isang planeta. Ngunit dumating nga rin sa point na nagdalawang isip akong ituro ang teknik na ito sa ibang mga Yard Rations at sa mga kalahi ko. Dahil ito nga rin ang naging dahilan nila para nga gumawa ng mga krimen. Kaya ngayon ay pili na lang ang mga tinuturuan ko ng teknik na ito para nga maiwasan ang mga ganun pangyayari. Mas pinili ko na lang naturuan ng teknik ang mga Yard Rations dahil mas mapayapa nga ang pamumuhay ng mga ito. After ngang masabi ni Hosho ang mga bagay na ito ay agad naman niyang tinanong dito si Soba kung kaya daw ba nito na masense ang ki ng tao na nasa paligid nito. Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na oo kaya nga daw niyang gawin ito dahil ito nga daw ang basic na kailangan na skills ng mga warrior. Salita nga ulit dito si Hosho at sinabi nito na si Goku nga daw ay kaya nga din gawin ang bagay na ito, siya nga daw ang unang nasampulan ni Goku noong una silang magkita. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na pasensya na nga daw doon, basta ang naramdaman nga lang daw niya noong mga oras na yun ay parang may nanonood nga daw sa kanyang ginagawa, kaya gumawa na lang siya ng paraan para nga daw mapalabas niya ang nagtatago na yun. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na hindi daw ba ito nag-iingat, noong dumating nga daw itong si Goku sa kanilang planeta ay talagang nagkagulo na sila.
Salita nga ulit dito si Hosho at sinabi nito na okay, mas mabuting bumalik na tayo sa usapan tungkol sa instant teleportation. Ang kakayahan na masense ang ki ng mga tao sa paligid ay ang mahalagang skills na kailangan para matutunan ang instant teleportation at ito na nga rin ang magiging first step ninyo. Ang teknik na ito ang magpapahintulot sa inyo na mailipat ang isip at katawan nyo papunta sa ki na iyong nasense. Si Goku at Sobo nga dito ay nagsimula na ngang i-visualize ang mga ki na nasa kanilang paligid. Pero si Goku nga sa mga oras na ito ay nag-iisip, ang pagbalik niya daw sa planetang Earth at ang essence ang ki ng kanyang mga kaibigan mula dito ay masyado nga daw imposible dahil malayo nga daw ang lugar na ito sa planeta niya. Dito nga ay agad nang nagpalabas si Hosho ng ki at sinabi nito na magpapalabas nga daw siya ng malakas na ki para nga daw maging madali para sa mga ito ang masense siya. Dahil na nga sa ginawa ni Hosho ay talagang nagulat nga dito si Soba at Goku dahil malinaw na nga nilang nasense ang ki ni Hosho. Salita nga ulit dito si Hosho at sinabi nito na ilagay nga daw ng mga ito ang kanilang index at middle finger sa noo ng mga ito at simulan nga daw ang pagpapadala ng ki palabas. At ang ki na inyong ipapadala ay dapat makipag-ugnayan sa nakapaligid na aura. Kapag natagpuan nyo na ang akin ki ay dun nyo na subukan ipadala ang inyong sarili papunta sa akin. At doon na nga susunod ang inyong katawan, kaya good luck sa inyo. Si Soba nga sa mga oras na ito ay ginawa nga lang ang lahat ng mga sinabi ni Hosho dahilan kaya nga matagumpay na nga itong naglaho. Sinabi pa nga nito kay Goku na paalam na nga daw muna dito. Si Goku naman sa mga oras na ito ay nagulat nga sa nangyari at sinabi nito na antayin nga daw siya nito, pwede daw bang ipaliwanag ulit nito ang mga sinabi ni Hosho. Dagdag pa nga dito ni Goku na hindi nga daw madali na ma-visualize ang aura ni Hosho, bakit kaya hindi ko subukan na ang aura ni Soba ang akin essence. At dito nga ay sinubukan na nga ulit ni Goku na i-visualize ang ki dito ni Soba. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na kaya nga daw niya itong gawin. Ngunit hindi pa rin ito magawa ni Goku, salita nga ulit ito at sinabi nito na bakit nga daw hindi niya ito magawa, kailangan nga daw niyang magtanong dito kay Hosho, baka daw kasi may bagay siyang hindi naintindihan sa ipinaliwanag ni Hosho. Ang matutunan nga daw ang instant teleportation ay talagang magpapahirap sa atin bida. At lumipas na nga ang 2 buwan simula nang sumugod sa planetang Yardrat ang mga alagad ni King Cold. Na-master na nga ni Goku ang paggamit ng Super Saiyan transformation habang ang instant teleportation nga ay talagang hindi pa rin niya magawa. Sa planetang Earth naman ay muli nang na-reactivate ang Dragon Ball na nagmula sa planeta na Mekyan, muli nang hiniling ng mga taga-Earth na muling buhayin si Clearen at Goku. Ngunit si Goku nga ay hindi naman talaga namatay during ng laban nito kay Frieza. Humiling nga ulit ang mga taga-planetang Earth kay Poro nga na ibalik si Goku sa planetang Earth. Si Goku naman sa mga oras na ito ay nakaramdam na nga ng kakaiba dahil bigla na nga lang dumilim ang kalangitan at may nagsalita nga dito. Ito nga ay walang iba kung hindi si Poro nga, tinanong nga nito si Goku kung okay lang daw ba dito na ibalik niya ito sa planetang Earth dahil ito nga daw ang kahilingan ng mga kaibigan nito. Pero sagot nga lang dito ni Goku na salamat nga daw, pero kailangan nga daw muna niyang tanggihan ito, meron pa nga daw kasi siyang mahalagang bagay na kailangan matutunan. Kaya pasabi na nga lang daw sa mga kaibigan niya na siya na mismo ang babalik mag-isa sa planetang Earth. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay talagang kinagulat nga ito ng mga kaibigan ni Goku sa planetang Earth, nagtaka nga ang mga ito sa naging desisyon ni Goku pero kahit na ganun ay masaya naman sila na malaman na buhay pa nga ito. Habang nagsasugawa nga si Goku ng training niya sa planetang Yardrat ay hindi nga niya alam na si Vegeta pala ay kasalukuyang umalis sa planetang Earth para nga hanapin siya. Si Frieza naman ay kasalukuyang nagpapagaling sa mga oras na ito at nagbabalak na nga rin itong mag-revenge dito kay Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay King Cold kung saan ay may binabalak na nga itong gawin. Salita nga dito ang isang alagad ni King Cold at sinabi nito na according nga daw sa kanilang sources, ang isang Saiyan na nagngangalang Vegeta ay inatake ang ating base militar. At si Shima naman ay nakita na nga rin ng mga kasama niya sa isa sa mga planeta nito. 2 buwan na nga daw ang nakakalipas ng huli nilang ipinadala sa planetang Yardrat ang Squadron, kaya mas mabuti na isipin natin na tinalo ang Squadron ng isang Saiyan na nasa planetang Yardrat. Salita nga dito ang isang warrior at sinabi nito na buong Squadron baka mo. Nalilimutan mo ata na nandito pa ako. Sana hindi mo masamain Master kung ako na mismo ang hahanap sa unggoy na yon at sa isang traidor na si Shima. Dahil pinadala mo ako sa isang solitary mission hindi ko tuloy na samahan ang aking squad. Kaya responsibilidad ko na mag-revenge sa tao na gumawa nito sa mga kasamahan ko. Sagot naman dito si King Cold at sinabi nito na sige, puntahan muna, ayako na maging isang katatawanan ng aking empire sa buong universe na ito.
Inaasahan ko na dadalhin mo ang ulo ng unggoy na yon sa akin. Pero kung ikaw ay mabibigo na madala sa akin ang ulo ng unggoy na yon ay mas mabuting tumakas ka na lang, kasi ako mismo ang tatapos sa'yo, naiintindihan mo ba? Sagot nga dito ang warrior at sinabi nito na naiintindihan nga daw niya, ipinapangako nga daw niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At sa moment na ito ay mabilis nang umalis ang pang-apat na squadron para nga hanapin muna ang Saiyan Prince, ito nga ay walang iba kung hindi si Vegeta. Napunta naman ang scene dito sa planetang Lit, kung saan ay kasalukuyan nga itong inaatake ng isang mortal. Salita nga dito ang isang warrior at sinabi nito na hinahanap nga daw niya ang isang Super Saiyan na tumalo dito kay Frieza. May information na ba itong nalalaman about doon? Sagot naman dito ang isang warrior at sinabi nito na Super Saiyan na tumalo kay Frieza. Isang magandang joke yan. Ang warrior nga na naghahanap kay Goku ay walang iba kung hindi si Vegeta. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na mukhang hindi magandang araw ito para sa akin pero mas malinaw na hindi rin magandang araw ito para sa'yo. At dito nga ay nag-charge na nga si Vegeta ng isang malakas na pag-atake. Ngunit bago pa nga niya ito mai-release ay nakakita nga siya dito ng isang spaceship na papunta sa planeta na ito kaya agad na nga niyang pinuntahan ito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na isang misteryosong space capsule. Maaring si Goku na ito. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay kasalukuyan nang ang papunta si Vegeta sa lokasyon ng isang mortal na pumunta sa planetang Lit. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na kahit sino nga daw ito ay papunta na daw si Prince Vegeta sa lokasyon nito. At sa mga oras na nga na ito ay nakarating na nga si Vegeta sa lokasyon ng mortal na pumunta sa planeta na ito at sinabi nga nito na sino daw kaya ito, si Kakarot. Pero parang hindi nga daw ito si Goku. Sino daw kaya ito? Dito nga ay ating makikita na lumabas na nga ang mortal sa spaceship nito at ito nga yun isa sa mga alagad ni King Cold. Ang dalawa nga dito ay agad na ngang nagharap, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na isa daw ba ito sa mga alagad ni Frieza. Sagot nga dito ang misteryosong mortal at sinabi nito na siya nga daw si Zarak, isa sa mga elite warrior ni King Cold. Siya nga daw ay nagtratrabaho sa ama ni Frieza na si King Cold, isa nga daw siya sa mga member ng Elite Squadron. At yun mga tao nga daw na inatake nito kanina ay kasamahan nga daw niya yon. Dahil nga daw sa ginawa nitong pag-atake sa kanilang base militar ay siya na nga daw ang baalang kuhain ang buhay nito. Sagot naman dito si Vegeta at sinabi nito na gusto mo akong patayin. Huwag mo nga akong patawanin. Ang kapangyarihan mo ay hindi sapat para matalo ang aking kasalukuyan na lakas. Salita nga ulit dito si Zarak at sinabi nito na wag nga daw itong maging mangmang, alam nga daw niya na mas malakas siya kaysa dito, nakaregister nga daw sa kanyang device ang saktong lakas nito na 55,000. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na hindi nga daw siya makapaniwala na hanggang ngayon ay umaasa pa rin ito sa scouter na yan, mali nga daw ang scouter nito, karamihan na nga daw sa mga warrior ay may kakayahan na maitago ang kanilang totoong lakas. Ang lakas pa nga daw ng loob nito na tawagin ang sarili nito bilang isang elite warrior pero ang totoo nga daw ay nakakaawa lang ito. After nga masabi ni Vegeta ang mga bagay na ito ay agad na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na kina talagang nagpagulat dito kay Zarak. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na meron nga daw itong karapatan para masubukan ang kanyang bagong lakas. Salita naman dito si Zarak at sinabi nito na wala na nga daw siyang pagpipilian, kailangan na nga daw niyang labanan ang tao na ito hanggang sa huli. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na yan nga daw ang totoong pag-iisip ng isang warrior, ipakita mo sa akin na kahalagahan mo. Dito nga ay umatake na nga itong si Zerek pero madali nga lang itong naiwasan ni Vegeta. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na wag nga daw itong magpatawa, galingan nga daw nito. Sa moment na ito ay gumamit na nga dito si Zarak ng isang malakas na pag-atake na rektang tatama kay Vegeta. Ngunit madali nga lang na-deflect ni Vegeta ang atake nito, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na hindi na nga daw masama ang ginawa nito, ang ginawa nga daw nitong atake ay nagawa nga daw siyang masugitan ng kaunti. Pero sa mga oras nga na ito ay nagtaka nga si Vegeta dahil bigla na nga lang nawala si Zarak. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na magpakita na nga daw ito, wala nga daw saysay ang pagtago nito, sisirain nga daw niya ang buong planeta na ito bagay hindi pa ito magpakita. Ngunit sa mga oras na ito ay agad na nga ditong nagpakita si Zarak at sinabi nito na nasa likod nga lang daw siya nito. Agad naman itong nakita ni Vegeta kaya madali lang niyang naiwasan ang atake nito. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na ang pag-atake nga daw mula sa likod ay gawain lang ng isang duwag, puputulan nga daw niya ang braso nito. At wala pang ang ilang segundo ay pinutol na nga ni Vegeta ang braso nito na talagang nagpasigaw kay Zarak.
Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na bago nga daw niya ito tapusin ay may gusto nga lang daw siyang itanong dito, may alam daw ba ito sa isang Super Saiyan na tumalo kay Frieza? Sagot nga dito si Zarak at sinabi nito na nababaliw na nga daw ito, si Frieza tinalo ng isang maalamat na imbentong lahi na yon. Huwag mo nga akong patawanin. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na ganun ba, wala pala akong mapapala sa'yo. At dito nga ay naghanda na nga si Vegeta na umatake para nga tapusin na itong si Zarak. Habang si Zarak nga dito ay nagtataka at sinabi nito na ano daw ba ang ibig sabihin nito. Dito nga ay sumigaw si Vegeta at sinabi nito na ang Super Saiyan ay totoong nag-e-exist at ako na ang next na magiging Super Saiyan. At wala pang ang ilang segundo ay tinapos na nga ni Vegeta si Zarak gamit ang isang malakas na pag-atake. At after nga ng ginawa ni Vegeta na pag-atake ay tuluyan na ngang naglaho si Zarak, salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na parang hindi nga daw niya makikita dito si Goku, pero magpapatuloy pa rin daw siya sa paghahanap dito kay Goku para nga daw tapusin na ito. Sa mga oras na ito ay mabilis na ngang umalis si Vegeta sa planetang Lit para nga bumalik na ulit sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planeta ni Frieza kung saan ay ating makikita na parang naka-recover na nga ulit si Frieza sa natamo nitong pinsala sa huling laban nila ni Goku. Si Frieza nga dito ay patuloy pa nga rin sa pag-training para nga maging mas malakas pa. At nakarating na nga rin sa kanila ang balita ng pagkatalo ni Zarak dito kay Vegeta. Salita nga dito ang alagad ni King Cold at sinabi nito na according nga daw sa kanilang data na natanggap mula sa scouter ni Zarak, ang Saiyan nga daw na nakaharap nito ay walang iba kung hindi si Prince Vegeta. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na ang Saiyan na yun ay isang traidor, maaring si Vegeta ang tumalo sa anak kong si Frieza. Nag-iisip nga dito si King Cold na maaring si Vegeta daw ang sinasabi na malaalamat na Super Saiyan. Hindi nga daw ito posible, kailangan na nga daw nilang tapusin ang isang banta na yon, sila nga lang daw ang mananatiling pinakamalakas na lahi sa buong universe na ito. Dagdag pa nga dito ni King Cold na ang anak nga daw niyang si Frieza ay nasa magandang kondisyon na ulit, kaya ito na nga daw ang bahala sa mga yon. Napansin naman dito ni Frieza na parang galit pa rin ang tatay nito hanggang sa ngayon kaya agad na nga itong pinuntahan ni Frieza para nga kausapin ito. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ano nga daw ang nangyayari dito. Narinig nga daw niya ang malakas na pagsigaw nito na talagang nakakapag-distract sa kanyang ginagawang training. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na pasensya na nga daw, ang isa nga daw sa mga elite squadron niya ay na-encounter ang isang mortal sa planetang Lit, dahil dito ay talagang nainis ako, hindi ko naman gusto na istorbohin ka sa ginagawa mo. Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na parang nagkakaroon nga daw ito ng pakialam sa mga alipin nito, wag nga daw siyang gawin mangmang nito, alam nga daw niya ang pag-uugali na meron ito hindi nga daw ito magiging ganyan kung hindi nga ito isang seryosong problema. Sagot nga dito si King Cold at sinabi nito na gusto nga daw niyang mahanap itong si Vegeta para nga daw makapaghiganti na sila sa ginawa nitong pagtalo sayo. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na si Vegeta, sa tingin mo ba na ang insekto na yon ay magagawa akong matalo? Tinapos ko na siya noong kami ay nasa planetang Namekian. Pero dito nga ay biglang nainis si Frieza na maalala niya ang mga nangyari sa planeta Namekian, ang mga Saiyan nga daw na yun, sigurado nga daw siya na lahat ng mga Saiyan ay tinapos na niya dati pa pero may nakaligtas nga daw sa mga yun. Wala nga daw siyang choice kung hindi ang maniwala na ang isang alamat na Saiyan ay talagang nag-e-exist. Siya nga daw ay tinalo ng isang Saiyan na meron golden hair noong siya nga daw ay nasa planetang Namek. Pero kahit na ganun ay naglaho na nga rin ang Saiyan na yon dahil sa pagsabog ng planetang Namekian. Dahil nga sa mga sinabi ni Frieza ay nagulat nga dito si King Cold at sinabi nito na Saiyan na meron golden hair. Ang Saiyan na tumalo sa ating mga ninuno. Dagdag pa nga dito ni King Cold na may sinabi nga daw sa kanya ang isang Yard Rations about sa pagdating sa kanilang planeta ng isang misteryosong Saiyan gamit ang space capsule. Ang spaceship na yon ay ginamit ng mga Ginyu Force nang sila ay pumunta sa planetang Namek. Dito nga ay nagulat si Frieza at sinabi nito na ang Saiyan na yun ay nakasurvive. Pero hindi na ito isang problema para sa akin, hayaan na natin na isipin nila na patay na ako. Magugulat siya sa kanyang pagbalik sa planetang Earth dahil makikita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kaibigan doon. Balik naman ang scene dito sa planetang Yardrat kung saan ay lumipas na nga ang ilang araw. Si Goku nga daw dito ay patuloy pa nga rin sa kanyang ginagawang training, nagawa na nga ni Goku na masense ng perpekto ang aura ng mga tao na nasa paligid niya. Dito nga ay dumating na ulit si Hasho para nga sabihan si Goku na nagawa na nga nitong mamaster ang pag-visualize sa aura ng mga tao na nasa paligid nito, ngayon nga ay ituturo naman niya kung paano nga daw magagawa ang teleportation.
Dahil nga sa mga sinabi ni Hasho ay nagulat nga dito ang ating bida at sinabi nito na handa na daw ba siya para dito. Sagot nga dito si Hasho at sinabi nito na oo, magagawa mo nang mamaster ang instant teleportation. Nagawa nga daw ma-achieve ni Soba sa madaling panahon ang instant teleportation dahil nagawa na daw kasi nitong mamaster ang basic mula noong ito nga daw ay naging leader ng Yardratians. Ngayon Goku ay mas mabuti na makinig ka sa akin mga ipapaliwanag nang magawa mo nang magamit ang instant teleportation ng perpekto. Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Hasho ng mas malinaw ang step by step ng paggamit ng instant teleportation. Ang una nga daw step ay kailangan ni Goku na mag-concentrate para nga daw maging mas malinaw ang pag-iisip nito. At ang pangalawang step ay kailangan nga daw ni Goku na ma-sense at ma-visualize na mas malinaw ang aura na gusto nitong puntahan. Ang pangatlo ay ang pinakamahirap na step dahil kailangan nga dito ni Goku na mag-concentrate at itoon ang kanyang ki mula sa daliri na nasa noo nito at magpadala ng ki sa tao na gusto nitong mapuntahan. At once na magawa nga lahat ni Goku ang step by step na ito ay magagawa na nga rin nito na magamit ang instant teleportation. Sa moment na ito ay agad nang lumayo si Hasho para nga matry na ni Goku kung magagawa na nga ba nito na magamit ang instant teleportation. Si Goku nga dito ay talagang determinado na ngang gawin ang instant teleportation. Dito nga ay nagsimula na nga siyang gawin lahat ang step by step para nga matagumpay na niyang magamit ang instant teleportation. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na una kailangan ko lang mag-focus, pangalawa ay kailangan ko naman i-visualize ang ki ni Hasho at panghuli ay kailangan kong ipadala ang sarili kong ki papunta kay Hasho. At nang gagawin na nga ito ni Goku ay nabigo pa nga rin siya dahil halos 2 oras na nga niya itong ginagawa ngunit wala pa nga rin nangyayari. Habang si Hasho naman dito ay nahihirapan na nga rin dito kay Goku dahil sobrang lapit na nga lang daw niya sa lokasyon nito. Si Goku nga dito ay halos ilang buwan na ngang nag-training ng instant teleportation nito pero hindi pa nga rin niya ito magawa. Pagkapagod at kagutuman ang nagiging rason kung bakit hindi pa rin niya ito magawa. Gusto na nga dito ni Goku na sumuko ngunit ang kanyang kagustuhan na nga lang ang nagiging dahilan ng pagpapatuloy niya. Si Hasho naman ay patuloy pa nga rin na nagsasuffer sa kanyang sakit sa puso, sa mga oras nga na ito ay dahan-dahan na nga siyang nanghihina. After nga ng ilang araw ay tuluyan na ngang na-master ni Goku ang instant teleportation pero kasabay nga nito ang isang pinakamasamang pangyayari sa mundo ng Yardrat. Si Goku nga ay patuloy pa rin sa pag-training, ngunit habang ginagawa nga niya ito ay na-sense nga niya na parang dahan-dahan na ngang bumababa ang aura dito ni Hasho. Naisip nga lang dito ni Goku na baka nga ito ay kasama lang sa kanyang training, ngunit ang pinagtataka niya dito ay bakit nga daw kasama nito ngayon si Soba. Dahil na nga sa pag-aalala ni Goku ay agad na nga siya ditong nag-focus para nga gamitin ang instant teleportation niya. Napunta naman ang scene dito sa hospital kung saan ay tinatanong nga ni Soba ang doktor kung magiging okay lang daw ba si Hasho. Sagot nga dito ang doktor at sinabi nito na pasensya nga daw, pero kakaunting araw na nga lang daw ang magiging buhay ni Hasho dahil nga daw ang sakit nito ay matagal na nga daw iniinda ni Hasho. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na sa tingin mo ba meron sa ating mga kapwa Yardratians ang nahawa ng sakit na ito nang hindi nila namamalayan. Sa moment na ito ay matagumpay na ngang nakapunta si Goku sa lokasyon nila Hasho at sinabi nito na mabuti nga daw ay nagawa na niya ito, ano daw ba ang nangyayari dito. Si Soba naman ay nagulat nga sa nangyari dahil nagawa na nga ni Goku ang instant teleportation. Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Soba ang lahat kay Goku. Ayon nga dito kay Soba, si Hasho nga daw ay nagkaroon ng heart attack, ang kalagayan nga daw ni Hasho ay malala na, may taning na nga daw ang buhay nito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na ano nga daw ang pwede nilang magawa para nga daw mailigtas si Hasho. Sagot nga dito si Soba at sinabi nito na huli na nga daw ang lahat, hindi na nga daw nila ito maliligtas, kaya wala na nga daw silang magagawa. Sa moment na ito ay dahan-dahan niyang nagsalita dito si Hasho, at sinabi nito na Goku nagawa mo ng mamaster ang instant teleportation. Sagot nga dito si Goku at sinabi nito na kung wala ka hindi ko naman ito magagawa. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito kay Soba na bago nga daw siya mawala sa mundo na ito, pwede daw bang iabot nito sa kanya ang kamay nito. Dito nga ay agad nang ang ginawa ni Soba ang sinabi ni Hasho. At sa moment na ito ay sinabi ni Hasho na salamat sa iyo anak, na talagang nagpagulat dito kay Soba. Dito nga ay ipinaliwanag na nga ni Hasho ang lahat kay Soba. Ayon nga dito na siya nga daw ay isa sa mga natitirang mortal sa kanilang lahi. Nang inatake nga daw ng Fraize's army ang kanilang planeta ay siya nga daw ay mabilis na pumunta sa planetang Yardrat upang ihanda ang kanyang mga kasamahan at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kaalaman ng kanilang lahi.
At nang sila nga daw ay makarating na sa planetang Yardrat ay gusto nga daw ng nanay nito na turuan si Soba ng teknik na naimbento niya. Ngunit sa mga oras nga daw na yun ay tumanggi siya dahil natatakot nga daw siya na baka makuha sa kanila ni Frieza ang teknik na ito once natalikudan nito ang kanilang lahi at sumama na lang sa army ni Frieza, tulad nga daw ng ginawa ng kapatid nitong si Zindal. At during nga daw ng pag-atake ng Ginyu Force sa planetang Yardrat ay nakita nga daw niya itong si Soba na sumuko na sa mga ito na talagang nagparamdam sa kanya na parang na-traidor siya. Ang mga tao nga daw dito ay nakaligtas ngunit sila naman daw ay naging alipin ng mga ito, at mabilis lang nakuha ni Frieza ang ating kalayaan. Dahil dito ay mas pinili ko na lang ilayo ang sarili ko sa mga tao sa planeta na ito. Pero nang kinalaban ni Goku ang alagad ni King Cold ay dito ko nakita ang anak kong si Soba na isa talagang true warrior dahil handa itong ialay ang buhay nito para lang sa mga tao dito. Sa pagdating ng isang Saiyan ay dito ko nakita ang lahat sa iyo Soba, kaya salamat anak ko, huwag mong kalimutan kung sino ka ba talaga. Si Soba nga sa mga oras na ito ay talagang napaiyak sa lahat ng sinabi ng kanyang ama, salita nga dito si Soba at sinabi nito na pasensya na nga daw sa lahat ng nagawa niya, pasensya nga daw kung hindi niya nagawa ang mga gusto nito para sa kanya. At dito nga ay tuluyan ng namaalam si Hasho. Ang pagkawala nga dito ni Hasho ay nagbigay ng matinding kalungkutan sa buong planetang Yardrat. Kahit nga si Goku na nakilala natin na walang pakialam sa lahat ng bagay ay nakaramdam nga din ng matinding kalungkutan sa pagkawala ng isa sa mga master ng planeta na ito. Bukod dito ay talagang nakaramdam nga si Goku ng matinding pagkadismaya dahil siyang may malakas na kapangyarihan ay walang nagawa para mapigilan ang pagkamatay ng isa sa mga mahahalagang kaibigan niya. Si Hasho nga ay tuluyan ng nagpaalam sa mundo na ito pero ang kanyang spirit at mga naituro ay patuloy na mabubuhay sa mundo na kanyang iniwanan kasama ang anak nitong si Soba. Sa kabilang banda naman ay ipinakita na nga dito si Shima kung saan ay hindi na nga ito sumama sa boss nitong si King Cold, mas pinili na nga lang nitong ipagpatuloy ang kanyang dating hangarin. Tinapos nga niya ang ilan sa mga alagad ni King Cold. Ngunit habang ginagawa nga niya ang bagay na ito ay nabalitaan nga niya na buhay pa pala si Frieza. Pero kahit na ganun ay hindi nga siya nagpatinag sa balita na ito, mas pinili pa nga rin ni Shima na ituloy ang dati niyang hangarin. Ginagawa nga ito ni Shima para nga mabayaran ang utang na loob niya kay Goku. Sa moment na ito ay mabilis na nga ulit na umalis si Shima. Papunta na nga ulit si Shima sa planetang Yardrat para nga sabihan si Goku about sa gagawin pagpunta nila Frieza sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa spaceship nila Frieza kung saan ay kasalukuyan nga nilang pupuntahan ang planetang Earth para nga gawin na ang kanilang plano, pero sa lokasyon nila ngayon ay aabutin nga sila ng 20 days bago nila ito mapuntahan. Sa moment na ito ay napansin nga ng isa sa mga alagad ni King Cold ang spaceship ni Shima. Dito nga ay agad ng binyantaan ni King Cold si Shima, bagay gumawa nga daw ito ng bagay na ikakasira ng empire niya at ng plano nila ay tatapusin nga daw niya ito. Pero si Shima nga dito ay tumawa lang na talagang nagpainis dito kay King Cold. Salita nga ulit dito si King Cold at sinabi nito na tatapusin nga daw niya ito sa pamamaraan na hindi nito magugustuhan, pero una nga niyang tatapusin ang Saiyan na yon. Gusto nga dito ni King Cold na itigil ang spaceship nila para nga puntahan na itong si Shima, ngunit si Frieza nga ay hindi ito gustong gawin, hayaan nga daw nila ito, siya na daw mismo ang uubos sa mga kaibigan, anak at tirahan ni Goku. After nga ng ilang araw ay malapit na nga si Shima sa planetang Yardrat. Habang si Goku at Soba nga ay kakatapos lang magsagawa ng isang matinding training at pinag-uusapan nga nila dito ang kanilang mga sariling improvement sa pakikipaglaban, habang nangyayari nga ito ay may bigla na nga lang dumating sa planetang Yardrat na talagang nagpagulat dito kay Soba at Goku. Agad namang na-sense ni Goku ang ki dito ni Shima kaya nagtaka nga ito kung bakit ito bumalik sa planeta na ito. Agad naman pinuntahan ni Goku at Soba ang lokasyon dito ni Shima para komprontahin ito. Nagulat nga si Shima sa nakita niya dahil agad nang nakarating si Goku at Soba sa kanyang lokasyon. Dito nga ay sinabi ni Shima na hindi na nga daw siya kalaban ng mga ito, may importanteng bagay nga lang daw siyang kailangan sabihin dito kay Goku. Ito nga yun plano nila Frieza at King Cold na pumunta sa planetang Earth. Nang marinig nga ni Goku ang balita na ito ay talagang nagulat nga siya dito. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na sinigurado mo ba na natapos mo si Frieza. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na imposible nga daw ito, alam nga daw niya na tinapos na niya ito, at kung makaligtas man daw ito sa ginawa niyang final attack ay dapat nga daw ay nawala na rin ito dahil sa pagsabog ng planetang Namek.
Salita naman dito si Shima at sinabi nito na 15 days nga daw bago makapunta sila Frieza sa planetang Earth kaya mas mabuti nga daw na pumunta na rin si Goku para nga daw magawa nitong mailigtas ang planeta nito, habang siya nga daw ay sasama dito kay Soba para nga daw tulungan ito sa pagprotekte sa planeta na ito once na sumugod din dito ang army ni King Cold. Salita naman dito si Goku at sinabi nito kay Soba na nasa delikadong lagay nga daw ang kanyang mga kaibigan kaya mas mabuti nga daw na pahiramin na siya nito ng spaceship. Kaya agad na ngang pumunta sila Soba sa kanilang base para nga kumuha ng spaceship. Nagawa na nga rin ni Soba na ma-program ang spaceship papunta sa planetang Earth. Pero sa mga oras na ito ay naging emotional nga si Soba sa lahat ng mabubuting nagawa ni Goku sa kanilang planeta. Sana nga daw magtagumpay si Goku na matalo ulit ang mga masasamang mortal na yon, kay Goku nga daw nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Si Shima nga dito ay gusto nga rin na matalo ni Goku si Frieza dahil malaking banta nga ito sa kanila. At sa moment na ito ay nakaalis na nga si Goku sa planetang Yardrat para nga pumunta sa planetang Earth. After nga ng ilang araw ay malapit na nga sila Frieza sa planetang Earth. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na matitikman nga daw ni Goku ang kanyang kasamaan. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na yan na daw ba ang planetang Earth. Kaya naman daw nilang wasakin yan kahit hindi na sila lumapag sa planeta na yan. Ngunit si Frieza nga ay gustong mahirapan si Goku, gusto nga dito ni Frieza na makita ni Goku ang mga bangkay ng kaibigan nito, pero bago nga daw niya tapusin ang mga ito ay talagang pahihirapan niya ito. Balik nga ang scene dito kay Goku kung saan ay ating makikita na kasalukuyan na nga itong nasa spaceship niya, sobrang layo pa nga ni Goku sa planetang Earth habang sila Frieza nga ay malapit na. Halos 3 oras pa nga ang kailangang lakbayin ni Goku bago nga makapunta sa planetang Earth. Sa kabilang banda naman ay nasense na nga ng Z-Warrior ang ki dito ni Frieza na talagang nagpagulat sa kanilang lahat. At wala pang ang ilang minuto ay matagumpay na ngang nakalanding ang spaceship ni Frieza sa planetang Earth. Salita nga dito si Frieza at sinabi nito na ito na daw pala ang planetang Earth. Hindi naman daw pala ito ganun kasama planeta. Salita naman dito si King Cold at sinabi nito na meron pa nga daw silang 3 oras bago nga daw makarating sa planeta na ito ang Super Saiyan na yon, gusto daw ba ni Frieza na antayin ito? Sagot naman dito si Frieza at sinabi nito na oo naman, habang sila nga daw ay nag-aantay dito kay Goku ay isa-isa na nga daw niyang papahirapan ang mga kaibigan nito. Ano kaya ang mangyayari sa mga kaibigan ni Goku? Magagawa kaya ni Frieza ang plano niya? Masisira na nga ba ang planetang Earth? Yan nga ang aabangan natin sa susunod na episode.